Game number 1 of the Battle of the Skies. Malapit na nga magsimula, kaya naman pupunta na tayo sa Land of Dawn kasama ang ating mga casters. Ano nga ba ang una nating makikita? Is it going to be the soaring of the Falcons or rise of the Phoenix Army? Muli, magpabalik tayo dito sa laban ng TNC Pro Team at ng Team Falcons. Medyo matagal-tagal na huli nating nakita ang isang Zazka. Pero gusto ko lang sabihin yung Nightmaric Spawn kasi, nakukonsume niya yung mana ng Lanterns player. So malaking impact talaga ang mabibigay nito. Oo. Yeah. Kumbaga, nag-exist na yung matchup dito ng napinili ng TNC. And it also works decently against the Baksha para at least pag bumangga dito yung Baksha, no, may slow effect na kailangan intindihin, di ba sa makakalabas si Ogwen. And ano din siya, parang attention seeker din, no? Hindi naman sa papansin si Lance, yung hero niya papansin. Kasi hindi pwedeng hindi mo pansinin yung ultimate ni Lance dito. Para malina, parang showstopper siya dun sa gustong gawing pambida ng isang Baksha dito for Team Falcons. But as you mentioned nga kahit nung panel, somehow ito talaga yung nagiging palitan dati nung hindi pa na-nerf, na-adjust yung Jazz. Yung Jushin Zaz talaga na tapatan. Oo, and speaking of tapatan, may tapatan kagad nagaganap. Yawi at Ogwen nabibit-bit. Then, si Lance at first blood kagad kay Ogwen. Habang si Zaida naman nakabawi din na kill. Ngayon si Flapa ay lalayo na. Ngayon, Trimar and Yawi nakamatsyag. Si Kyle Dixie yata magiging target nila. Zaida sumisilip-silip lamang. Nandun yung pagharang. At may konting pokes lamang. At tanong, itutuloy ba to ng TNC? Medyo mahaba yung naging skirmish. Pero pipigilan nila kasi ilang segundo na lang, pabuhay na rin yung unang pagok. Hindi pa tapos yung laban. Hindi pa rin, oh. Suntukan. Unlihil kasi yun yung dalawa sa babae. Yung Leia tsaka yung glue. Oo. Tsaka kung mapapansin mo rin, for TNC Pro Team nga, sabi nga natin kanina, kailangan nila ng another side of aggressiveness din laban sa Team Falcons. Kaya ngayon, tignan mo naman yung mga jump in na Trimar. Grabe rin yung mga ganitong pang-box out. Wait lang, si Zaida ay dito at ang buong kupunan ng TNC ay kukunin yung unang pagong na laban. Napakabilis nito para sa kanila. Yeah. Very decisive dito yung movements from both sides. Actually, sa haba-haba ng action, no, nagulat ako na yung dalawang angat ay nagkasya mula kay Few kanina. Ang aga niya palang tinapos yung Elegant Gem. So laki nung mana na meron siya rito and also gives him little form of durability laban sa TNC. Pero pagdating sa mga objectives, medyo mahirap nga lang naman kalaban yung Hayabusa. Pero pagdating sa late game, isa to sa pinakamahirap kalaban na marksman. Ayan yung kailangan nila bantayan They need to an answer to that. Huwag na nilang hantayin pa, di ba, na mag-snowball ito or mag-scale up. Speaking of which, dito naman tayo sa may bandang mid lane, where we could see talaga na malaking pang-i-istorbo sa Jushin yung mga ganong spawn ng Zazka. Oo, no. Nakakairita din kasi yan Alam mo, akala mo walang damage yan. Pero meron yan No, hindi mo lang namamalayan. Tapos ang malapit doon, pag nilapag yung Dominator's Descent, hindi mo alam kung i-burst nyo ba yung alien o hahayaan nyo lang siya na bumanat kasi hindi rin biro damage nung continuous damage doon, no? Oh, tsaka ang masakit dyan, yun nga wala silang pang-burst nung alien. Kumbaga, may isang hero na kailangan mong pagtuunan ng pansin, which is yung 1-1 ni Benecutie. May isang hero naman na papansin, pero ayaw mo namang bigyan ng pansin. Pero pag di mo binigyan ng pansin, ang hapde. Wala na, hindi mo alam kung papansinin mo ba or hindi. Basta doon na naglaro sa mga pansinan yan. Basta nag-i-exist. Yun na, wait lang, nag-i-exist din. Okay, si Few, binitbit. Itong si Zaida, walang takas! Yawi! Pero nakakuha din si Yawi ng isa. 1-for-1 na magiging palitan. Flicker ay na-force. Habang si Ogwen ay talagang napakunat. Ito yung prowess talaga pag may backshot no? Parang sabi, wag nyo na kasi pansinin. Iba, ito yung pansinin natin, yung mga kaya nilang abutin. And with that, makakuha nga ng kill din doon ng TNC. Trade-off lang, kumbaga. Strange lang. Yeah. Ang medyo, medyo, to be fair, maganda sana yung move dito ng TNC. Yung nga lang na Elegant Gem.
si Zyda. And medyo mahihirapan sila dito kasi knowing na may Suyu din yung Team Falcons, medyo nagra-ramp up yung aggression kapag nakakuha ng momentum. Although, medyo passive yung laro ni KalTZ. Oo nga eh, medyo nagtataka nga ako, Pwede. medyo mabagal eh. Pero sabi na, sige, bilisan kaya natin. Yawi pumasok. Ngayon, nagsasapak na dito si FlamTZ. Wala nga lang tinamaan. Andun yung dominator si Zed na gamit. At Zyda ay makukuha yung ikalawang pagaw ng laban. Pero sabi ni KalTZ, sige, laban natin. At ngayon ay nakulong si Yawi. KalTZ ay makakakuha finally ng kanyang kill. Pero still, a turtle here for TNC Pro Team. But this time, for Team Falcons, mukhang ang bilis ng conversion. Transition agad sa mid lane. Uri ko agad. Op. Nagmamadali dito ang Team Falcons ha. Parang yung slow start nila, sabi nila ito na ata. Nakasigunda ako ngayon eh. Ngayon, i-ano natin, i-tersera. Tersera na. Tersera na. Tarsera, baka nga nag-ano pa eh. Baka ang tawag doon, basta yun, alam niyo na yun. Max, yung pinakauling gear. And siguro ang iniiwasan dito ni KalTZ is lalong mababagal yung kanyang pag-ramp up kapag na-shotdown yung early game niya. And ano nga dito ang ginawa niya is inunan niyang tapusin yung Counter-Strike para mas mabilis yung kanyang mobility sa mga team fights kapag natapos yung casting ng Soul Saver. Medyo greedy kasi yung Fury Hammer into War Axe. Yeah. And feeling ko that's one way of solving yung issues ni Suyu ngayon na medyo hirap siyang lumaban, especially around the timings ng second turtle kasi ang daming magic damage na kailangan niyang i-dodge since wala na nga yung damage reduction sa immortal form. And ngayon hindi lang yun yung kailangan nila i-dodge. The Blowing One actually activated na dito para kay Few. And aside from that, kung greediness lang naman pag-uusapan, actually 2/3 na destroy dito ng Team Falcons. Oo, no? Parang sabihin natin na ginagawa ng Falcons ito. Binabagalan lang nila. Nagagawa naman nila ng tama yung mga kagustuhan nila. And makikita natin ng TNC. Parang si TNC pa nga nagre-react sa bawat Oo. ikot ng Falcons eh. Nililito lang nila. Akala nyo nandito kami pero ang daming gumagalaw dun sa mga sides din dito ng Team Falcons. And which is why isa sa pinaka-importanting linya, nabutas agad nila. And with that, sakto, in 15 seconds, magre-respond na pangatlo or panguling pagong para sa laban na to. And ngayon, si Trimar ay chinecheck na nga niya. No? Baka may mga nakapwesto na. Kailangan niya i-check Diyan talaga. sa mga damuhan. Few, nauna na. Sabi niya, medyo naiinip ako eh. Kailangan na natin simulan kagad ito. Tsaka nararamdaman natin ngayon, Super Marco also here. Paligid na Turtle Pit ang binabatayan ng Team Falcons. Yawi, 5-on-5 ba to? Yawi, naku, nagamit yung Tsunami Slam. Pasok din si Few. Side na nakuha ng pagong. Ngayon ay nabitawan na ang Shadow Kill. And this time ay, naku po, si Super Marco ay lumalayo na nakalipad. Si Benny QT at Maniac para sa Bagyo. 4-man down for the side of Falcons. TNC eliminating them with the use of Benny QT. Sa sobrang laki ng impact ni Benny QT ron, dalawang Benedict Gonzalez na picture yung lumabas. And ganun kalaki yung presensya nung 1-1. Dito sa game na to, isang team fight lang. Nag-shift yung momentum, nag-shift yung tempo. Also, napakaganda nung huli ni Yawi at pati na rin ni Trimar TZ na pagtripan. Oo. Ayan. Yung Suyu, dito natin makikita sa replay, instant take, very decisive. Yung naging laro dito ng TNC na force out yung dalawang dash Ayan, oh. mula kay KalTZ. Kaya And nga. Trimar with that flicker. And again, dito mo mararamdaman na nasaktan talaga yung Suyu nung tinanggal yung magic damage reduction sa immortal form. Kayang-kaya siya ng Suyu mag-isa. So, yung Team Falcons, medyo nagtakbuhan sila since wala silang protection para sa isa't isa. Hindi na nila nabigyan ng sagot dito yung problema na dala ng bagyo. Tsaka babalik tayo dun sa kailangan mo talaga tignan kung nasan yung mata ng bagyo kasi baka mamaya nakatingin na pala sa inyo, di ba? Oo nga eh. Maniac, burrito. Ibang klase, no? Actually, di ko nga napansin. Yung pagong kasi gumanon eh. Umangat yung pagong eh. Oh, tapos dalawang picture ni Dalawang Benedict picture na ni nakangiti. Benedict. Lumabas eh. At nakangiti yun si Benedict, sabi niya, oy, makakalipad ang crossbow, Yun tangis nga taki. Ang tindi nun And napakagandang pag-switch ng momentum para sa TNC ang naganap noon. At pumunto na rin actually si Benny dito, pangatlong core niya. Oh, ang malupit doon, naalala ko nung unang sabak ni Benny QT nung regular season, Maniac kagad. Oo nga eh. Yung pinamalas niya. Ito, unang game ng TNC sa playoffs Playoffs. for a long time. Maniac na naman. And still, nararamdaman natin, that was just not a... Hindi yun basta space lang na na-create That was a destruction created by TNC na ngayon hindi lang sila basta nakahabol. Unti-unti lumalamang, nakakalabas at nangunguna na nga lang din sa mga pwesto lalo't buhay na nga yung unang Lord. And isa siguro to sa sa
mga problema ng Team Falcons. Even though meron silang backshot dito, meron silang revitalize, some would say na parang pwede naman nila tangkihin yung crossbow tank dito ni Benny Cutie. Oh. Ang problema kasi hindi lang siya yung damage dealer eh. O yun na nga, inuna nga kagad. Flat TC namatay. Pero naman ipapasok si Zaida. Gagamitin pa niya yung Shadow King. Tumama yung stun. Pero atras muna dito si Zaida. Diretso pa rin sila. Dominating sa center gamit. Pinurish na kagad ang mabilisan ng Team Falcons. Ngayon lalaban. Benny Cutie dito. Iniiwas-iwasan din ng Team Falcons kasi naramdaman na nila nakita na nila yung sakit eh. Dadaan sa pitas din, no? Dali agad si Flaptizi. Ayun yung sinasabi ko kanina eh, na hindi lang si Benny Cutie kasi yung damage dealer eh. Marami kang kailangang intindihin. Ang daming source ng potential pick-off dito from TNC. Ang daming katulong ni Yawi. Ang sakit nung Tsaka, pasa. May sumalo eh. Pagkaabot ni Yawi doon kila Flaptizi, meron na nga lang. Oh, Dead 3 more! power! 3 more! Pumasok na. And yung Oh fist my break and goodness! fist back. Zaida ay namatay. Ngayon nakalipad na Lumipad na naman. naman! Ang bagyo. Nasa ng mata. Hindi nila mahanap eh. Nagamit na rin dito yung Wind of Nature. At tatlong napatumba ng Phoenix Army. Grabe, 3 for 1. Pero kahit namatay si Zaido na nakakuha sila ng Lord. Oo, tsaka even though ang ganda ng sagot ni Flap TC, na knockdown niya rito si Zaida, nilagay niya sa pader, nakalaya yung 1-1 and free hit kasi stacking mechanism niya si Flap TC. Nakangiti na naman si Benedict. Grabe yung timing ng second ng Didis and Flower din talaga dito. Yung awareness na meron dito. Kaya napapangiti pag napipik yung 1-1 niya eh. Oo. Nakoy, alam mo naman, hindi ipapangalan kay Tama. 1-1. Yung pangalan na 1-1, Oo. yung hindi 1-1, ang paborito niyang hero. Yan yung literal, itong game na to, para sa'yo to, 1-1. May legacy. Yung 1-1 na to ngayon nakikreate na nga unti-unti. Yung prophecy na gusto dito ng TNC Phoenix Army right now. Marching towards the base. Yawi na naman. Kaso wala siyang makukuha. Wala madadamay. Okay, naka-purify doon si Few. Ngayon, atras muna dito ang Phoenix Army. Conceal actually. Ang ginamit din nila. Sabi ni Zaida, ano, lalaban ba natin? Oo, nakabatong. Nandun yung grab-grab. Binalik doon. Pero si Benny Sa kailangan likod. umatras. Napasapak na rin. Peace break and peace back. Pero godlike na ang bagyo. Ngayon, atras mo muna dito ang TNC. Yes, sir, kasi mamamatay. Itong si Yawi. Grabe yung nagiging palitan. Oo, pero nawalan ng purify dito si Pew, nakakuha pa ng bonus skill. Yung TNC, napalalim ng konti si Flap TZ. Now they have to reset the map. Hawak ng TNC rito yung jungle area ng Team Falcons. Lumiit yung gold lead because of the recent trades na nakukuha dito ng Team Falcons. Pero again yung 1-1 ngayon yung malaking problema na wala sila nung long range nuke. Meron sila mga long range pokes like yung mga Death Sonata, Yeah. yung mga Queller ni Kyle PZ. Pero in terms of long term or medyo yung duration based na laruan, lalo pagdating sa Lord, no, yung nag-aambahan ng pwestuhan, lamang na lamang dyan ng TNC kasi hindi lang yung 1-1 yung kaya mag-zone, meron pang glue, meron pang initiation na pwede manggaling kay Yawi, and ang ginaganda sa kanilang lineup, may mga burst damage At na ang ganda talagang dito- magsusupplement sa mga, Ayan ayan na! naman. Ayun na, jungle kagad. Pero makakatakas ata si Kyle Left. TC ngayon. Ay mapupuruan si Oge. Shadow Makakasama kill. Shadow Kill na gamit na rin ni Zaida. Si Pew ay makakaligtas. Pero si Kyle ay hindi. Dalawa kagad ang napuruhan. Team Falcons si kailangan umatras. Sinugod siya nung alien. Tsaka Okay. ang ganda ng targeting lagi ng TNC dito, no? And all in all, kung kanina nga si Flap TZ na bibigyan ngayon, yung isang TZ naman, Kyle TZ down. Pre, iba alien invasion, pre. Diba? Si Glue, si Ip na lang kulang dito eh. Alien versus Alien versus Falcons na to. Hindi Phoenix yung kalaban ng TNC, puro alien eh. Alien Ay, ng talaga. Falcons eh. At pa-alien na sila ngayon. Kasi ngayon, they have the advantage to take down another Lord. Sisimulan, pwedeng i-reset. At dyan ang Tsunami Slam. Okay, nabitawan kagad ni Yawi yun. Pero nagamit Napising kagad naman, yung Winter Crown mula kay Flat TC. Pero patay! nakalipad na naman ng bagyo. Nagamit din yung Winter Crown. Pero si Ogwen ay mamamatay pa rin. Shadow King sa may bandang likod. Hindi nila kasama si Kyle at si Super Marco. At si Pew naman ay pasilip-silip lang. Alam nila, nandun sa may Elbush. At mabilisan ng pag-burst ang gagawin ng Phoenix Army. Grabe yung pag-rise up nila dito. And not only that, targeting Flap TZ again and again, gana. Sa dinami-dami ng setup dito ng TNC, si Chantel pwede mainggit kay Benny Cutie. Bakit? Kasi siya nais lang lumipad. Si Benedict lipad ng lipad. Oo nga pala nun. Alam mo naman si Chorus Queen eh. Oo. Alam na natin yan. Nais lang eh. Nais lumipad. Eto, lumilipad na Oo. talaga. Kailangan ata ni Chantel, TNC eh.
Kasi pre, yung ginagawa ni Trima TZ tsaka ni Yawi, kita mo kanina kahit si Flap TZ, willing gamitan ng Tsunami Slam. Pagbaba ni Flap TZ, sisim yun ka, oo. Pero kailangan mo mag-Winter Crown. Kasi ginagawa naman. stacking mechanism. Op! Okay, na-force yung Purify ni Super Macmac. Ngayon, may idea na sila. Shadow Aray Wave. ko! Ang sakit. Baba ng buhay ni Few dito. Pero makakaligtas pa rin May siya. Lord, 5 pa taas. rin ang available para sa Team Falcons at Diba? naatasan dig dumipensa. And now, TNC Pro Team taking flight. Eyes on the prize and turret dito sa may bandang gitna. May Lord pa nakakarapay na kailangan tunawin dito ang Team Falcons. At katulad nga sinabi natin kanina, Flap TZ nata-target. Pero kahit sabihin mo yan yung pinaka-center, yan man yung isa sa pinakamakunat, gumagana eh. Yung ibang mga defenses ng Team Falcons nag-falter pag nawawala siya. Yeah, kumaga talagang yan nabibigyan ng function dito, ng functionality yung 1-1. Ganyan talaga yung mga anti-tank marksman, yung mga archetype nila carry. And ngayon talaga na-amplify yung performance dito ni Benecutie. Kung labanan to ng Oh. paglipad, pues lumipad tayo, sabi ng TNC. Ayun ay sinaman sila sa pagtipad. Ito nga si Ogwen. Ngayon nakakuha rin ang kill at nakabawi ang Shadow Team kill? Falcons. Shadow kill. Napuntahan sa likod si Ogwen. Ladies and gentlemen, kailangan umatras ng TNC Pro Team. Alam nila na babawi ang Falcons. Pero matagumpay naman ang kanilang naging plano doon na makakuha ng kill. And linis na lang siguro sa farm ng Falcons ang magiging next na focus nila. Sobrang daming 1-1 answer. Sa side ng Team Falcons, may 2 Winter Crown, 1 Wind of Nature. Pero so far, parang hindi sapat. Oo nga Yung eh. sagot dito ng Team Falcons, hindi sapat yung paglipad nila. Laban dito sa TNC. Kahit sa draft eh, di ba? Kahit yung reaction nila to Pen, nila Chantel, nung pinili yung 1-1. Ang Yung aga first two kasi. picks sila, di ba? And that's how advanced na nga lang din yung sabi natin mechanical skills na meron talaga si Benecutie. Oo. And for Team Falcons, sa items talaga muna yung kanila magiging depensa kung sa mga setup hindi pa nila magawa. Yeah, ito yung matatawag mong hero player synergy talaga. Minsan may mga player na walang meta-meta. Basta maganda yung laro nung paggamit ng kanilang hero, nagper-perform pa rin. And yan ang isang maganda example na pinapakita sa atin ngayon ni Benecutie. Pero nakita naman natin doon sa BPI Gold Leaders, nangunguna pa rin si Kyle TZ. So hindi nagpapabaya ang Team Falcons dito pagdating sa resource control on their jungle. So meron pa silang pagbawing factor dito, pero kailangan pa rin talagang i-address dito si Benecutie. Kailangan talaga. And they need to convert more kasi ngayon nakikita man natin sobrang lamang. You have the gold lead and the kill score lead para sa TNC. Pero hindi nila napapansin. Katulad nga sa gold leaders, hindi naman nai-stop dito si Kyle TZ basta-basta sa pagpa-farm. Nakakagawa ng push. Pero ngayon, Yawi, nakita si Ogwen. Okay, kung sila ay na-force na rin at nagamit dito ni Yawi. Ngayon, hinahanap ni Few kung may mga Silip. tao bang nakamatsyag doon sa left mid bush. Binabago nila yung setup kasi hindi pwede ipakita yung Team Falcons sa harap ng Lord. So ang ginagawa nila, nagbe-beeline. Si Kyle TZ, naghahanap siya magandang angulo. They Okay. need someone na pang-surpresa talaga dito sa maliligot na heroes. Don't tell me, ng don't tell TNC. me. Benny, Don't tell me! Op. Wait lang nag-aabang pa rin ang pagkakataon dito si Hindi nila Kyle. alam. Wala ata silang idea na nasa likod si Kyle TZ Binabantayan lang ni Pew yung bawat posisyon na pwede panggalingan ng ibang mga members ng TNC. Ngayon, nakikita nila, andito naman si Zayda, andito sila 3 Martizi. Hala. Kyle TZ, parang pwede ka lumipat. Nakita or napansin kaya ito nila Zayda, ramdam kaya ito, the pressure is building up. Especially the minion building up. Na rin doon sa may bandang baba, mapapawi si Super Macmac. Yun yung tanong Habang yung Lord, sinisimulan, kalahati na'y buhay. Nakoy tutulin na nga. Hindi na kagad ito! Ngayon naman ay si Zayda at makakalipad ang bagyo. Ngayon nakahabulin niya si Flap TZ at nakadepensa at nakuha na yung Lord. Ngayon naman Tsunami Slam Binalik! ay sasagot. Ibinalik si Flap TZ. Ladies and gentlemen, dalawa kagad ang napatumba at nakuha ng maigi ng Phoenix Army ang Lord. TZ Brothers down, tapos sa Lord onto TNC. Ang ganda sana ng setup na nakuha nila, kaso hindi sapat. Nag-inspire si Benecutie na wala kaagad si Kyle TZ. Yun yung parang maganda sana yung setup ng Team Falcons. Ang tanong, may pake ba yung TNC? Si Benecutie sabi niya, wala akong pake, kahit Kasi- umikot kayo. Ito yung mga lineup na parang kailangan mo pag-isipan yung macro kasi hindi mo pwedeng daanin sa Lord Dance. Kahit anong Lord Dance nyo, lamang yung 1-1. At lamang na lamang din sa damage. And with that said, kita mo naman for TNC Pro Team, maximizing the vision. And of course, yung Lord na dala-dala na maparcha sa may bandang Yawi! taas. Si Yawi gagamitin ng Tsunami Slam pero ang baba na ng buhay niya, Papillon Vitality. Ngayon, dito yung follow-up mula kay 3 more TC. Makakasama with the grab. At alas mula ni Zayda, Yawi baba ng buhay pero mapapatay siya mula sa Quiver. Mula dito kay Kyle TC.
Ngayon, aatras muna ang Phoenix Army dahil kumpleto pa rin naman ang Falcons at wala si Yawi para sa setup. Okay, that would have been sobrang dilubyo para sa Falcons kung nabawasan sila. Pero that was a very nice defense pa rin kahit papano. Yeah, na-burn yung Purify ni Pew and at least nagamit dito yung Winter Crown to solve the base push mula dito kay Benny Cuting. Hindi na naman siya pwede mag-tower lock at that point since may mga heroes pa from the Team Falcons na nagde-defend ng mga paparating na minion waves. So this is likely gonna be another Lord fight between Team Falcons and TNC. Pero for Team Falcons, nakakinya sila ng konti kasi nako-close na nila yung gap laban sa TNC. They have enough items to deal with this 1-1. It's just hard because sometimes hindi lang item yung sagot hindi macro yung sagot. Minsan may part ng MLBB na kailangan microhan yung sagot. Oo, it's all about the mind games. At hindi lang yun, nakuha rin ni Yawi yung sagot na puprook niya agad yung mga purify ng mga players dito na Falcons. Wait lang, akala ko ligtas sa si Flat TC pero nagamit yung Winter Crown. Pwede pumasok si Benny Q dito at gawing stack o gawing stackan itong si Flap. Ngayon naman ay susugod ang Team Falcons pero kailangan kasi nila mag-react doon sa mga waves na lamang ang TNC. Laking info nun walang Winter Crown si Flap TC. So Winter Crown check, magbibilang tayo, wala na yung kay Flap. Wala na rin yung kay Ogwen, Wind of Nature na lang ni Super Marco, and pati na rin yung Purify. So yung checklist ng TNC, kalahati, wala na. Nakita na nila agad no kung ano yung mga pwede nilang gamiting susi. Susi man yung tagumpay or paglarga dito. Kasi ngayon, they're still waiting. 20 minutes into the game, 8-18 kill score. For TNC, minimal yung nakikita natin ng mga pag-overstay nila. Ito pa yung isang problema no? Yung alien. Yung alien Yung alien ni Lancy, Lancy. mahabdi din yan Diba? Ayun yung malaking pang-istorbo rin sa mga plano sana pagtatago nila Flap TC. Kaya lagi rin siya nadadali. Oh my goodness, Ayan the na. burst. Burst na yung call nila dito sa Pwede Lord, bilisan. Uy, hindi nila nakita to. Hindi tumano. Nakatawid na libre. Okay, Hindi nila nakita kung nasaan. Wait lang, si Ogwen dito napabili ng Immortality ngayon. Ipapasok din si Zaida. Zaida. Aray ko po, buhay pa rin si Ogwen. May immortality pa yan. Yeah, meron pa rin. And si Kyle TC, sabi niya, focus muna din sa Purple Pre. Angat lang natin ang mabilis yung minion wave. Doon sa gitna ay kailangan may mag-react. Same with the top wave. Pero hawak muna nila to, ha? Maganda Classic. na napansin mo yung Midnight na nakakaba yung tawid. Classic to for Benny Cutie. Ganito yung laruan niya nung M4. Nung nanalo sila ng Worlds, hindi nagpapakita yung marksman kapag naglo-lord dance. Hayaan lang nila muna yung mga junglers mag-clear ng side lanes, fix the opposite lane. Once na may magre-react na dyan, alam ng TNC yan, may pupunta ng baba to make sure na naka-slow push yan. And babalik lang din dito yung TNC. Hahatakin na naman nila yung Lord. Paulit-ulit nilang gagawin to hanggat may pagkamali ng pwesto sa Team Falcon. Yeah, rinse and repeat, kumbaga. Pero sa ngayon, repeating of what happened nga ba on to the early parts of the round, mukhang iuwi muna si Benny Q. wait. Yung 1-1 yung pinadala nila. Info yan, ha? Info Oo. yan. So, Pero di rin kasi kakaiba to. Ayaw rin naman kasi nila i-reveal agad muna kung nasa yung Goldaners. Pero tricky part yun kasi malayo si Benny Cutie and you Oy, would give that Zaida? damage. Wait Op. lang. Lalim ni Zaida doon, ha? Kita nila walang shadow. Ayan na, alam nila na walang shadow at hindi umabot si Zaida para kunin yung Lord na yun. Pero shadow kilala. Ang kanya bibilaw, nagamit na rin Winter Crown. Pili ng ibang dahil si no, Zaida. the turn. Si Pio ay mamamatay. Ito na yung turn na tinatawag ng TNC. Pero kailangan na nila isuko si Owen. At ang taas ng death timer nito, 57 seconds pre. Bottom lane yung Lord! Oh At my ngayon, gosh. Putas yung mid! Lalo ngayon, ang mga problema ibang mga members. Pero for TNC Pro Team, acquiring Pew and Ogwen is somewhat pang distinguished doon sa nakuhang Lord sa kanya. May ilipad kailangan ni Kyle TC to. Pero Sige na. binantayan, sinamahan ng TNC yung minion waves. Kumpleto yung checklist dito ng TNC. Namatay pa naman yung dalawang importanteng hero sa Team Falcons. Okay, aabot si Kalkisi kaso andito ng 5! Pinalata nila magdidepensahan pa at tuloy ang paglipad ng TNC para sa game number 1. First game win for second match of the day. It's going to be TNC Pro. Ng Falcons, they have the Zushin. Alam naman natin na napaka-bully pagdating sa poke set ng Zushin na to unless ma-maximize talaga yung mga early damage din. May sakit din kasi yung chip kahit papaano, yung kanyang crash course, yung kanyang mga crowd controls na gano'n. Pwede ma-maximize naman ni Lancy para sa kanyang mga Void Blast. At makikita natin yan dito sa pagpasok natin sa Land of Dawn for game number 2 of TNC Pro Team kontra Team Falcons. Tuloy ang laban sa Impapawid. Punta na tayo sa ating casters. The game is set as well as the heroes para sa TNC and Team Falcons. Ngayon papasok na tayo sa game number 2. Ito na, no, mababanggit na natin yun.
Naruto! Sasuke! Finally, magkakita rin natin. And kaabang-abang talaga ang harapan ni Naruto at ni Sasuke mamaya. Walang usap-usap yun, ha? Gusto lang talaga natin, no? Although, maganda yung setup ng draft for both sides. I really do like when they picked up the Lucas here on the side of Team Falcons. Nabigay nila yung isa sa deadliest jungler na pwedeng mahawakan ni Kyle TZ. Pero ang ganda rin ng setup dito ng Esmeralda para kay Trimar. Not only that Trimar is a very good and prolific Esmeralda player, pero mamaya natin pag-usapan yun. Zaidan narolyohan. Okay, ngayon hahabulin pa rin dito ng Team Kulong? Falcons. Pero nakulong, Yawi ang naging paunang dugo doon. Naku, makagawan po ng Green Cops. Pero ang dami ng Nexus doon. Buhay ni Yawi, pati yung Flicker. Dalawang green pa yung makukuha dito dahil Oh my lang gosh. namatay Ay, oo nga. yung chip. Pero again, no, ito yung parang maganda sana yung idea ng TNC nung pick up nila yung Esmeralda kasi parang iniisip nila pag nag-XP, yung badang pwedeng sipsipan yung shields. And even if mag-back siya, meron silang sagot na Eve tulad ng binanggit ng panel natin no, na parang napakadaya kapag ikaw ay isang back siya lamang tapos nasa loob ka ng RWM para magtatampok na hindi ka makapaglaro. Pero in terms of early game movements, medyo malaki yung kalamangan dito ng Team Falcons kasi sila yung aggressor. For TNC, they need items, they need supplementary items para matulungan yung kanilang power spike. Sa side ng Team Falcons, it's just raw presence, no? Yung Baxia, yung Lucas kapag may ultimate, napakadaya niyan. And ang kinagandahan doon is yung timing nila mas maaga laban sa TNC. And we've seen that, no? Lalo na noon sa nakaagaw na nga ng green, nakakuha ka ng turtle, and now even a big objective nga para kay Kyle TZ. Oh, maganda simula to para sa Team Falcons. Lalo na kay Kyle TZ na nakakalamang na pagdating sa farm at nakakuha na rin ng kill. So, alam naman natin, sobrang sakit talaga ng early game damage, yung mga flash combo at kung ano na pa mga elemento para sa isang Lucas. Pero si Yawi ang may even dito. Okay, medyo makakross. Over na nga lang din yan ng slight, yung mga fist break doon manggaling sa Team Falcons. But talking about yung mga base damage sapat na agad for Team Falcons, meanwhile for TNC, sabi nga natin, kailangan pala ng enough na resources para makasabay. Yeah, kasi yung yung dalawang course lang nila dito, yung Suyu, kailangan ng Warax, yung Harith, kailangan ng Stardom Side. Even si Trimar TZ, kailangan yung Libro. Plus one siguro Dominance or Oracle. Para matapatan niya rito yung Team Falcons. Samantalang yung back siya ni Flap TZ, yung pipindutin niya lang ultimate. Percentage base pa. Damage reduction. Tsaka kaya nakikita natin no, na minamaximize talaga Team Falcons yung early game potential na meron yung mga hero sila. And which is why nakita natin for TNC, medyo hindi katulad ng game 1 na action kung action agad sila na tumatapat. Ang cute pala, no? Pagka ginagamit yung Flap TZ, yung mismong sticker niya. Yung nakaganon, di ba sticker na yun? Parang siya yung mismo nangiinis no. Nai-imagine mo na lumalapit siya doon sa player. Oo. Tapos sumasayaw. Imagine mo yung mukha mo nandun na agad mismo sa laro. Oh, kanina nga, naka-Alden Richards, ano yan eh. Oo nga eh. Meme post yan eh, di ba? Kumbaga, hindi lang si Yawi yung nang gigiling. Oo. Si Flap din ay kayang-kayang gumiling. At sa gilid-gilid din, mamaya makikita natin yung mga paguntog na ganyan. Pero ngayon, sa gilid din, si Yawi na naman makukulong. Okay, pero lalayo muna siya rito. Ang ganda rin ng ginagawang pagiging agresibo ni Ogwen. At ngayon naman, patungo sa ikalawang pagong ng laban ay pipwesto na rin si Kyle TZ. Even Ogwen at tatlong miyembro mula sa Team Falcons ay nauna na. Pero ngayon, makikita rin naman natin for TNC, somehow, capitalizing na lang yung walang taong nagbabatid sa taas. Third at muna. Ang maganda kasi dito sa lineup ng TNC, you're never too late in a fight kasi may chip. Diba? Pwedeng ipadala ng chip dito yung ibang members ng TNC. So, might as well maximize yung resource na pwede nila makuha sa mapa. Instead of sending the Suyu towards that turtle pit, i-make sure mo na lang na kontrolado din ng TNC yung top side ng mapa. Team Falcons, meanwhile, they have to contest this bottom side na pinaglalagyan pa ni Benny QT. So, overall, even if nakuha yung turtle, TNC is playing the map in a manner na pabor sa kanila. And even TNC, no, hindi na problema nga yung attendance, kumbaga. Kasi nga meron nga silang teleport. It's all about endurance later on. So resources pa rin, and as well as, sabihin natin, pagpa-farm ng kanilang mga core heroes. Tsaka kapansin-pansin din yung ginagawa ng TNC dito na
hindi mo na sila pumipilit ng mga laban. Kasi alam nila yung Oo. power spike nila, alam nila yung timings ng mga heroes na meron sila. Kalmado eh. Pero 5-man rotation kagad ang ilulutuin dito ng Team Falcons. Ready? Gamit kagad yung Shaman Force para lang makaalpas. Pero dito All tinawag Starboy? na ang tropa. At dito na ang Phoenix sa Army. 5 laban sa 5. Pero aalis na rin muna at Yeah. babalik sa kanila mga pwesto ang mga miyembro ng TNC. Ito yung sinasabi natin kanina, hindi problema yung attendance. Oo, balik balik jutsu. Mga literal mga mga ninja. Pagtapos na yung mission or wala tayo na pala, balik lang. Di ba? Ang bilis din, pwedeng pang reset to actually ng TNC. Kaya nga sabi natin kanina, hindi sila nagpapanik. Walang pagpipilit, tahimik pa yung mapa. Actually, 5 minutes into game, 0-1 pa rin. Yung first blood pa kanina, yung una nating kill na nakita. And for TNC, you're happy with the current state of the game kasi even though may existing counter versus the Esmeralda, Oo. it's still an Esmeralda. And medyo dependent yung teamfight dito ng Team Falcons kapag available yung mga ults, like for example yung Tortoise Poisons, yung Beast Form ni Kyle TZ, all the while you have TNC na medyo mas mataas ang capability to brawl, even though mataas din yung kanilang reliance doon sa Zaman Oo. Force. Ang maganda kasi sa lineup nila is hindi lang din naman si Benny QT, yung reliable damage dealer. Tsaka ano kasi minsan, di ba, ito yung the calm before the storm. Meron din bagyo dito. And most likely, mixing up something dito, hooking up something para sa TNC. Pero all the while ngayon, for Team Falcons, it's going to be another turtle hill para kila Kyle TZ. Trade lang muna ginawa ng TNC dito. At least maganda pa rin para sa kanila, no? Yeah. Unti-unti man na, I mean, hindi lumulobo yung kalamangan ng Team Falcons. Kahit Oo. nakikita natin na maganda ang pag-control nila, maganda ang pag-ikot nila. Pag sa teamfight ay hindi rin makalaban ng TNC, di ba? Gets nila eh. Labanan to ng economic efficiency eh. No. And sa Team Falcons, gets ng TNC na, lamang talaga sila. Kaya ngayon, ipipilit na magkaroon ng pick-off ba? Makakataas 3 mark, pinalibag. Okay, pinlicker na yun, pero binalik pa rin. Ngayon naman, IC Lance yung magiging Kyle? target. Naku, nagalit na si Kurama pa yun. Ito na, kahit easy Probably. nakuha ng kill. Ngayon naman ay si Yawi ang magiging next. Nag-stang lang Sky Pierce ni Super Makmak. Ngayon, lalabag yung Zaman Force, pero wala nang reinforcement. Nakasama dito si Benny QD at yung purple buff. Aagawin na! Magandang pilit mula rin sa Team Falcons. Lang. Kamuntika pa si Zyda, pero this gives them the mid control. And this breaks the map open for Team Falcons. Lumiliit yung mundo ng TNC. Even though nakakuha sila ng mga constant tower trades sa may side lane, and even though may chips sila, meron silang international bonding experience. Yeah. Pero yung Team Falcons dito, meron na silang capacity to dictate Grabe, where habol. the team fight happens Saan on the map. pupunta? Lo, Oo. Sinabol na Si talaga. Referee pa. 5 kaagad eh. 5 yung humahabol dito. Tinan mo, itinripan pa dito ni Flap TZ. At ibibigay na nila kay Makmak. At napakahirap nito kasi pumupondo na sa Sky Piercer si Super Marco. At gusto niya yon yung mga ganun, kahit medyo natagalan sila, makunat man chip, but still an added stack here for Super Marco. And talking about that 301 current KDA niya ngayon. Oo, malaki talaga yung mid-game power spike dito ng Team Falcons. Yun yung kailangan iwasan ng TNC for now. So medyo Yeah. buy time yung ginagawa ni Awi dito para at least maka-gain sila ng konting map control pabalik. Pero so far, Team Falcons, magkakaroon tayo ng next objective dito. And I think this is the last chance for TNC na pahabain yung PC nila or pahabain yung flow ng game. Kasi if manalo dito yung Team Falcons, might just break their their economy and end up being the downfall for their team in this game too. Kaya baka lalo magkaroon ng scarcity here for TNC. And that's why, as you've mentioned, kailangan lay contest to. Lumalapit na konti si Yawi. And kanina, maganda yung ginagawa niya na trying to get their attention. Nililito, baka meron nga naman pwede tawagin. Pero ngayon, yung Lord ang gustong tawagin kunin ng Team Falcons. Okay, 4v5 magiging laban ha, habang si Yawi tinawag na ang tropa, pero si Kyle ang magwawagi doon. Nakakuha pa sila ng Yawi. At ngayon ay naipit yung mga miyembro dito ng TNC Pro Team habang sila sino man ang magiging last target. 3-4 ang napatumba nila magiging Sa dalawa. warm pa nga ata. Si Trimmer ay kinumita yung kanyang flicker, pero binababara pa rin ang lanterns mula dito kay Few. Makakaalpas pero 4 ang nataga. Yeah, ubos ata ang base dito ng TNC. 9 Oo. minutes in, almost 6,000 gold lead and ang daming naging numero sa Sky Piercer dito ni Supermark. Actually, isa lang pala. Isa lang. Isa. Lang yung nakuha niya pero tuloy-tuloy lang ang pag-snowball ng Lucas and ng Granger. And alam mo, Burrito, yung ganitong feeling, pag naka-agi tayo, parang unstoppable na. Oo. Yung ganitong klaseng lineup kasi Oo. pwede mag-dive dito ang Team Falcons. Galit na rin Kurama ni Kyle TZ dito, no? Grabe pag nag-beast form eh. Yung mga shockwave blast also.
access somehow, hindi man yun yung pang finishing, pero pang bawas agad ng buhay ng TNC Pro Team. At ngayon, babawasan pa ito at muntik na doon. Yun na lang, buti na lang nakapag-teleport pa. Ay, buti may touch mechanic na yan. Dati wala eh. Oh, dati kailangan niya pang pumunta dun sa isang sa isang station no? Oo. Para makapunta sa Dati kabila eh. LRT yan eh. Pero ngayon, kailangan magnilay-nilay muna ng TNC. Kasi as we've mentioned nga, with that Ayun na first naman, Lord alone, lalong lumobo nga yung gold lead ng Team Falcons. Ano na si Yawi dito? Sinisilip niya na lang Lahat ng yung mga... pwede. Oo, kasi ang kasong problema, may pwede mag-drive eh. Oh, may drive-by eh. Oh, si Flap TZ pwede siyang sunduin eh. Oo. Boss, saan ka ba, boss? Literal Dito na, ako, boss. literal na roamer eh. Ito si Yawi kasi ikot lang ikot, hanap ng hanap. Road trip sila. Road Si Yawi, lumilipad eh. Gusto Diba? Papuntang Indonesia eh, kaso sinusundo siya ni Flap eh. Pwede ako sa Pilipinas, pre. Ayun, dito ka muna, pre. Nakaka-achieve mo lang ng 2,000 assists mo eh. Nag-playoffs kayo, sayang eh. Oh, di ba? Oo, At ngayon, nakikita din natin yung reflection nga nung maaga na pagkuha dito ng resources for Team Falcons looking at their Infinix in-game equipment. Yeah. Lumalaki na yung gap every skirmish na naipapanalo ng Team Falcons. I wouldn't even call it a team fight kasi hindi makasakit Hindi. dito Yeah. yung TNC. Lalo pat ang laki nung presensya nung Lucas at nung Baksha. And again, ito yung sinasabi ko kanina na ang gagawin lang naman ni Flap TZ is Rorolyo, pipindot ng ulti, flat damage reduction na percentage, hindi pala flat, percentage based. So kahit gaano kataas ang damage output dito ng TNC, ang dami na negate ni Flap TZ. Dagdag mo pa dyan yung Revitalize. Tapos yung sheer damage output ni Kyle TZ, even though kaya na rin naman na lumaban dito ng TNC, it's just that ang laki kasi nung disparity. No? Oo. At this point, 7.5k, makaramihan pa dyan nandun para sa Granger. So, yung mga laban na gustong i-take ng TNC, kailangan isang malaking biglaan eh. Kaso, ang nagiging dilemma nila, Flap yung TZ poke pa rin. battle din ng Team Falcons, ano sila eh, on click din eh, Oo. on point. Kasi may Zushin, may Badang, may Granger, pwede silang umamba din. Tsaka nakikita natin yung na-appreciate ng mga people din, yung value talaga ng Baksha. Diba, na nakikita natin yung pang-chase na dun kay Yawi. Pero ngayon, conceal play here for Team Falcons. Pero yung Lord, may Yawi sa likod. Sa likod ata, pero si Kyle TZ nakuha na ng tuluyan ang Lord na ito. Pero si Manny Cutie nasayaw! Kaya lang pinigilan yung kanyang mga indayog doon. Ngayon ay bibitbitin ito si Tremor TZ. Dalawa ang kanilang nahuli. Habol pa ata, hinahanap pa nila si Zaida kung saan nagtatago. Ikot-ikot lamang, pero hindi na nila ata aabutan. Naku, may cycle 9. Nakita! Hindi pa pala, aabutan pala. Pero lumaban na rin si Zaida dito. Saktong dash, saktong rondo, sabay super makmak ang nakakuha pa ng kill. Umabot, 3 ang mapapatay nila sa TNC. Lord on the mid lane. Grabe, ayaw palaro rin. Ayaw. Ayaw magpalaro ni Flap TZ. Part siya nung 10 kills out of 12 na meron dito ang Team Falcons Ayan na naman alongside siya. Super Marco. Up. Rollout na naman ha. Okay, sasagasa. Pero other members ngayon ay focus na nga lang din on the clearing out the minion wave na TNC. At andun si Magkinagin. Okay, medyo nag-overshoot si Super Makmak doon. Napag-isaman for same with river manipulation. Pero ang katanungan ay mapipigilan ba nila? Next Yes. wave pa. Wala na nga mga unang wave! And Super Makmak ay godlike na. Wala talaga makapigil kay Super Marco dito. Pwede na sila mag-base lang. Kyle TZ ang buong kupunan Oh, wave, ng wave. Team Falcons ay dead-diretso na sana. Pero eto na yung next wave. May next wave pa pala lamang yung minions pero di sumusuko ang TNC. Kaya bang tapusin ang Team Falcons? Ang kasagutan ay oo. 1-1 ang ating score. And with that, they will end game on number 2. Also with a maniac kill. It's going to be Super Marco. Wow. Ganitong-ganito yung sagutan ni Super Marco at saka ni Benny Cutie nun. All in all, yung hero composition ng ating dalawang teams ay may kanya-kanyang technique kung paano i-execute ng tama. Parehas din na merong revitalize. Both difference lang is meron kang purify on Lancy's side. Naka-Crimson Beacon ka na, may purify ka pa. So, Super safe. sobrang hirap mo nang hulihin. At dito na nga natin makikita kung sino nga ba ang makakakuha ng match point para sa ating second play-in series. It's gonna be TNC Pro Team kontra Team Falcons. Punta tayo sa ating mga casters. Let's head on over na. Despite the book. Ayan. Si John Paul de Guzman. Ayan, ang ating mga stats ay galing dyan. Kanya. Stat Lord yan, Stat Lord. Siya ang utak ng ating mga numbers. Pero ngayon, balik muna tayo on to our third
game. All-1 po ang current score of Team Falcons laban sa TNC Pro Team. Kapanapan na bigay ito kasi again, kung sino ang magwawagi dito ay match point na. And alam naman natin pag match point na, isang hakbang na lang ay mananalo na. Alam mo, bago magsuntukan tong dalawang team na to, gusto ko lang sabihin sa mga nanonood dito sa Champions Arena, o sa mga nanonood sa bahay, nood lang kayo. Pero dito sa Champions Arena, kung makikita nyo yung gilid po, yung nasa taas ng booth ng mga player, may mga stats po tayo dyan. So yung pagiging stat lord natin, totoo. Legit, may real-time win rate, pre. May Damage damage dealt. May turtle, may mapa, may real-time win rate. Malupit yung MPL Philippines, pre. So, it really helps na nga lang din. Lalo kapag nandito nga kayo sa Champions Oo. Arena na we could appreciate. Pero ngayon, magdi-depreciate ang buhay ni Trimar TC. First blood sa Team Falcons. Ngayon lang, ito, sabi ng Team Falcons, Champions Arena pala. Papakita namin kayo ng champion moves. Grabe, no? Nakikita natin ngayon, Hayabusa ni Calteezy pa yung nabigyan ng first blood na yun. Oo, no, pinakita rin kanina sa statistics, di ba, na napakataas ang win rate ng Hayabusa na ito. Pero layo mo na. Ito si Ogen, uy, babalik pa, bumalik. Grabe Sabi ka mo, naman. layo. Bumalik. Ganun pala mag-Hayabusa, no? Ambahan mo lang. Kumbaga, pwede ka makapulot ng tips mula dito kay Kyle TZ. Alam mo, simula nung bumalik yung mga assassin junglers, even though yung kasagsagan talaga ni Kyle TZ ay utility jungle siya. Yeah. Assassin main talaga to eh. Oo. Si Kyle TZ, nabanggit nga ni Tupe kanina, amateur days pa lang silang Alpha dalawa na yung Esports. nagtatapatan. Diba? Oo, Alpha Esports pa Kasama syempre. niya pa sila Snap na Ayun, Kaya nga, coach. kaya nga may TZ Blade eh. Ayan, Kaya siya naging tagapagmana. naipapasa ba yun or somehow na i-incorporate Oh, yun, niya yung oh. lakas. Pero very cutie. Ayun lang. Pinagtutulungan dalawa. Medyo sinwerte siya doon, pero hindi ganun katagal ang swerte na yun. Turtle agad. Dahil turtle kagad ang binubuti na din ng TNC and Falcons. Uy! Flapty, sinako! Napatay na! Ito nga si Zaida. Ngayon naman, Lancy ang makakakuha ng pagong. Avatar to Guardian magagamit para makatakas. May natirang maliit na buhay. Hinahabol dito ni Flat TZ pero hindi naabutan. Hindi pa cooldown kasi yung back sa shield unit O, niya. action ulit. O yan na, action Si na Kyle. naman. Ayaw talaga pagpahingayin! At ang idol ng mga kids, nakakuha ng kill. Napakadaya nung Surge of Life Revitalize. Hindi man lang nawala ng buhay si Ogwen tsaka si Flap TZ na sa Turtle. Grabe no, spam lang siya ng spam ng wave breaker habang wala yun. Paano mo nga naman lalabanan? Linka, Zushin kayo, yung damage yun, medyo bitin ng early game. Tapos Revitalize, Surge of Life, Tortoise Poisons, baka mamatay. Oo nga eh. All in all, ang mas kinabahan talaga doon si Yawi na nga lang din. Oo. Pero nakasurvive pa rin naman siya. Pero with that, magre-reflect na naman ang 5-0 ang kill score, 2K gold lead para sa Falcons. Naku, nangyari na to nung game number 1. Yung maagang kills na nakukuha ng Team Falcons ay nag-reflect talaga ng malaki. No? And ngayon ay nahuulit muli ang mga naging kasaysayan ng game number 2. Pero ngayon may haba-haba pa. Actually, 50 seconds pa naman para sa next na objective. So, sapat na window pa to para sa TNC na humahabol at bigyan ng pagkakataon ng kanilang mga course na makakuha ng mga initial items And nila. you mentioned familiar nga yung ganito na sequence. So there is a lesson na pwede rin naman na natutunan na kanina ng TNC. Pwede baguhin at pwede rin naman sila makipagsabayan. Oo, kaso isang kailangan matutunan dito ng TNC, 10 beats. Oo, ang 10 kanilang beats production. damage ng early game. And also, kung yung story ng game number 1 ay sobrang daming sources ng damage output ng TNC, this time around, it's on the side of Team Falcons. Yeah, kailangan nilang antayin din dito if ever si Benny Cutie again holding on to that 1-1. Pero katulad nga kanina, he needs space, he needs time. And most of the time naman para sa Team Falcons, sila yung nangunguna. At yung mga tambay nga nung Kalea ni Ogon, grabe rin naman talaga. Pero, Okay, nabitbit nabitbit si Flat TC dito. Nagamit yung Revitalize. Ogwen to the rescue na rin. And ito yung kagandahan para sa lineup ng Falcons. Ang bilis mag-region ng mga buhay nito. Tingnan naman, konting pagpag lang. Game na kagad ulit. Kala mo walang nangyari. diba, kahit madapa, okay lang. Bangon lang ulit. At ngayon, bangon na ulit. Pangalawang turtle, takito ng dalawang pinakamakukunat na para bang kahit anong gawin mo wala lang muna sa kanila ngayon. Napakadaya silang dalawang jungler yan eh. Okay. Alam mo si Kalea, pwedeng jungler yan eh. Ginagawa mo jungle yun, di ba? Oo.
Ayun o, Romorolyo. Nakakasabi Ayan lang. na, sinalubog si Zaida. Auntog! At nagamit na rin kagad yung ultimate. After to Carly, nabitawan ni Yawi dito. Papasok na rin. Ito si Kyle TZ. Sa likod ng kanyang punteriya, pinagsalusaluan yung Shadow Kill. Kaya napunta kay Lancy. Atras mo na ni Zaida. At si Tremor TZ ay kailangan ding Pwede lumiko. humahabol, Lancy ay hinahabol pa bit-bit. Pero nandun yung Beacon. ultimate Crimson Beacon from Lancy pero hindi siya maililigtas nun. Grabe yung ginawa ni Flap TZ nung binangga yung pattern, yung poste. Sinalubong. Binangga yung poste ng Meralco, pre. Tsaka ang hirap na sa TNC, yung gusto mong ipag-contest nga na turtle, yung may hawak ka, sabi nga natin, parang considered jungler na rin kasi back siya, tas Kalea doon. Nadapa yung Ling eh. Dinaan siya nung back siya eh. Notok siya eh. Bumabalik pa rin dito si Kyle TZ. Shadow Kill. Yung U-turn na. Ay nagamit. Hindi pa ganun kasapat yung damage. Ang ganda nung Pero alam latag, kasi ni Zaina na walang shadow kill eh. Oh. Alam niya rin na walang way. Revitalize. Pero napagamit lang ng Tempest of Blade si Oh, Zaina. Benny? Pero sabi na, sige next round kaya. 5 naman tayo eh. Pwede yata natin ikaw to. Oh, kumbaga at least na-force dito yung mga spells sa side ng Team Falcons. Kaso ang tanong kasi gano'ng kalaki yung value ng trade? Kasi iniwan nila yung Harit Sa baba. sa may bottom lane. And kukuha ng Toro dito si Super Marco and alam naman natin kung gaano makasaya si Marco kapag nakakakuha siya ng mga objectives. At ang saya ng Team Falcons dito kasi napilitan ng TNC na tawagin nga na maaga yung 1-1 dito ni Benny QT without actually getting a trade. Doon walang nangyari, di ba? Umiwas lang yung Falcons. Yeah, kumbaga nag-repeat lang si Flap TZ, umatras yung buong Phoenix Army. Dapat Tempest of Blade nga si Zaina dun eh. Oo. Nung hinahabol din doon sila, parang naglatag siya, the floor is lava. Sige, tumalon kayo. Sige. Pwede kayong bumaba rito, pwede. Pwede, try mo lang. Kumbaga para inaalok ng pagkain pre. O pre, subukan mo nga. O sige, subukan mo. Tapos di ka sure. Di ka sure. Baka meron yan ha. Ay, stranger danger yan. Oo. Ito, stranger yan. Pero ngayon, at danger din sa TNC Pro Team yung nangyari nga na sobrang laking space sa Harit ni Marco. Diba? Oo, Oh, yan pa. Kulang yata ang back share. Kung pinababa lang yung cooldown nung second skill. Ayun na, 1v4. 1v4. Kaya pa rin niya eh, okay? Pre! Stop na dito ng ultimate mula kay Benny. Makakasurvive pa ba? Makakasurvive pa ata! Naku, nakaligtas pa nga! Pero not for long kasi si Yawi na ako ng kill habang mamatay. Itong si Flap TZ. Tremor TZ. Zaidas will ay namatay. 3 more versus 3. Naku po, pinupulutan na siya dito ng Team Falcons. Pero may shadow kill. Buti na lang ay lumipat doon sa mga minions. At si Lancy na lang ang natitira. Grabe. Flap TZ equals 3 members down. Ladies and gentlemen, Oh! back siya. Oh my gosh! 4 men down for the side of TNC. Nagsimula lahat yun dun sa pag-chase sila kay Flap. Again, ladies and gentlemen, back siya. Back siya. Back siya eh. Welcome to MLBB. Ngayon, naikutan niya yung ilang role, di ba? Wow, nagulat ako. 4 yun pre ha, 4 yun ha. Tingnan mo, blade armor lang yung puhunan. Hindi ko nga alam kung sa papunta. Winter Crown pa nga ata to eh. Ano Yung ba next yan? eh. Adaptive gloves na eh, di ba? Oo. But before that, ayan na naman. Before Ikot pa na natin naman. himayin, umiikot-ikot, sino ba ang targetin? It's going to be 3 Martizi. Sobrang kunat. Okay, pasok. Nagamit siya namin slam. Abot to Guardian. Tinamaan lang. Naku, yung alien lang yung tinamaan. At tinamaan din. Ang lintik dito si Lancy. Dalawa ata. Mapapatumba ng Team Falcons. Benny. Aagaw pa ata sila dito ng purple buff. Benny ayaw na rin magtangka na lumaban doon. Kasi alam niya rin na bago pa siya makapag-stock, nababangga na kagad Yeah. siya dito ni Flap. Ang daming damage na kailangan intindihin dito ni Benny, yung Synchrofish ni Super Marco, yung Shadow Kill ni Kyle TZ, and yung Dominator's Descent dito ni Few. And keep in mind, all of this happens right after Rumolyo nung back siya. Ito yung sinasabi natin kanina yung 1-man army. One-man army. Yung isang role lang ng back siya, 5-man conceal yung kakatumbas. Grabe, no? Nakikita natin, ang laki nung sabi natin reflection nito. 10K gold lead. Laki. 9 minutes into the game tayo. And so far, hindi na makapag-spread out masyado sa mapa yung TNC Pro Team. Kahit sabihin natin may link, hindi na afford ni Zaida humiwalay eh. Okay, isa pa yun, no? Yung Ling. Na kapag hindi nakakuha ng early game, medyo kakamot ka talaga sa hindi makate. And ngayon na nasa 9 minutes na, ang kailangan nalang gawin ng Ling dito ay bigyan ng space yung kanyang sarili. Oo. Kaya lang nagiging problema ay wala na rin sila nagiging sagot sa mga objektibang kinukuha Yeah. dito ng Falcons. Basically, kailangan niya maging makasarili. Kasi Oo. kailangan niya bigyan ng spasyo Akin yung lahat. sarili niya. Akin lahat. Kailangan niya pagaanin yung buhay niya. Kaso nga lang, paano gagaan? Pinagkait sa kanya lahat. Tsaka paano si Benny? Yun yung Oo malungkot. nga. Dalawa sila eh. Medyo greedy nga yung draft, I would say, ng TNC. Lalo nung first phase nila, nung kinuha na nila yung 1-1 Zushin and then tinerd pick nila yung Ling. Technically, on paper, no?
nakukuha nila yung matchups na kailangan nila. Pero in terms of the macro aspect ng game, dun lumamang yung Team Falcons, especially when they picked up this Baksha. And yun yung nagpahirap din sa buhay ng TNC. Yeah, we get the idea. It was good until, ayan, may until na ngayon nga, nahihirapan sila kasi dalawa yung kailangan yung Winter Crown. na magkaroon ng item. At ngayon, ang problema sila, marchan agad ang Team Falcons, may Lord sa baba. And Nako. not only that, kompleto yung kits na meron yung Falcons. Ibang klase, pindot na pindot. Lalo na si Kyle DC. Nakita natin kanina yung Infinix sa handcuff niya. Oo. No? Kung paano mag-drag ng map. Oy! Wait lang, Benny Q may dito 1v1 na. dun sa may gilid. Kumapit pa? Si Benny at saka si Kyle TZ. Hindi. Nakita natin ngayon, ready pa rin naman yung crossbow tank if ever man. Pero ngayon, Ayun na. pwedeng sumalubong na naman yung gulong. O yun na, roll out na. Ang talong makakataas pa. Dito si Flowers ay nagamit. Pero sinalubong siya ng Ugi Shadow Kill mula kay Kyle TZ. Grabe, wala kang takas dito. Sabay sticker ng nice try mo. They see me rolling, they backing. Yung ngayon, nakita natin and they loving it. Tsunami Slam! Nahuli si Yawi dito. Dalawa at ba magiging tatlo. At si Tri Martisi ay Tuntog tumatakbo pa ulit. para sa kanyang buhay. Nakuntog pa mula kay Flap. Ubos ang TNC Pro Team at ang Team Falcons. Match point na. Falcons right now, continuing to soar high. Getting that match point laban. Ano bang pwede nating ma-expect sa mga heroes na nakikita natin ngayon sa ating screen? Well, I'm expecting Lancy sa kanyang Zushin na maagang mag-online kagaya nung ginawa nung Zushin kanina ni Few na talaga napapunish yung mid lane at saka yung roamer nung TNC. And then, if ever na mag-work kagad yun, madali para sa kanila na kuhanin yung mga major objective or yung position para maging malaya si Yawi na umikot sa mapa. At tignan natin kung yun na nga ba ang mangyayari para sa TNC Pro Team. It's do or die para dito sa TNC Pro Team. Tignan natin kung makabawi sila. Punta na tayo sa ating casters. Match point para sa Team Falcons. Isang game win na lang ang kailangang inaantay to secure their spot on to the next round habang ang TNC still finding that game win to extend this series. Grabe no, nakakamangha talaga yung talino at galing ng ating mga coaches. Medyo nakakabaliw yung second phase ng picks and bans natin. But still ay nauwi na tayo sa ganitong sitwasyon na lumabas na ang Fredrin. At Yeah. yung Masha. Masha. Ay, last time natin nakita yung Chip and Masha combo, hawak pa ng Onyx Philippines. Pero utility jungler din naman yung hawak nila noon. I think King Kong was on an X-board. And this time around, yung laban na yun, Onyx versus Omega. But for TNC, and I think planado na to, no, na mag-Fred rin sila, knowing na hindi sila nag-first phase ng jungle. You don't usually do that in this current meta. So parang alam na nila na yung Lucas tsaka Fred rin matchup ay mangyayari. Ang naging tago na lang siguro ng TNC is may hidden na strategy sila with the Masha pickup. Pero ang ganda ng sagot kasi ng Team Falcons eh. Actually, hindi pa nga nila nakikita yung yung Masha. Nung lumabas yung Paramis, parang medyo nagdalawang isip. Yung TNC, tutuloy ba natin to? Trimar, magmamasha ka pa rin ba? Pero wala na, nakapag-commit na sila. So I think medyo na-trap dito in a sense yung TNC. Even though this is a strategy, ang dilemma nila ngayon is kailangan nila makatawid ng late game. Kasi nga touch move eh. Diba nakita natin here for Team Falcons, si move naman nila is actually regain speed pagdating nga sa mga initiation or pag-disengage na nga lang din. Binanggit nga nila, Chantel, yung high-loss pick din dito is somewhat gusto talaga dito mabilisan, apura para sa Team Falcons. Yeah. Pang-amplify ng team fight. And for Team Falcons, early game timing is very, very big for Ayun them. pa. Early to mid game. And yun yung malungkot for TNC nun. Yung tawid mo ng late game, ang actual conversion nun is dapat galing ka ng early game na ikaw yung lamang. Yeah, and nabanggit din yan earlier sa ating Infinix Keys to Victory. Pero ngayon, ito na nga lang din ang kanilang magiging skirmish. Okay, sino Flash ba agad. magiging lamang dito? Ngayon, pinalibag na kagad. Win and flash combo, dalawa. Ang nakuha ni Kyle TZ, kasama pa yung jungler from TNC Pro Team. Sabay kuha ng pagong, mabilisan lang. Rekta kagad ng Falcons. Flash combo din yung nakuha niya. Expect mo talaga na malulugi ang TNC for the first 3 objectives. Yung first 3 turtles, napakahirap niyan labanan for TNC considering na overwhelming yung damage output dito ni Kyle TZ. May save pa ng Netherrealm. And nakita natin no, na
may pagkakataon na ang TNC na i-atras muna yung laban. Kaya lang kasi nakasugod na eh. All out na si Zaida doon. At wala rin naman siyang way or walang magliligtas sa kanya doon. Like for example, meron ka mga Matilda pero wala kasi dito sa punto na ito. Ngayon, Falcons ay may hawak na 1,000 kalamangan at si Kyle TC ang masaya dito kasi nakadalawang kill to eh. Nag-e-enjoy siya dun eh. Especially na pumabor sa kanila yung ganong kanto na mga pagpasok, di ba? Now for TNC, dahil nga nandito na, nakuha na nga nila yung Masha onto the XP. Ano yung pwede nilang counterpart naman dito sa touch move na ginawa sa kanilang Team Falcons? I'd say look for trades. Maybe find a creative angle for the shortcut. Pero ang dilemma kasi nila dito, kailangan yung angulo na maharap nila wala si Pew. Kasi kapag nandun yung Netherrealm, nandun yung Paramis, there's no real way for TNC to actually engage on a target. Meron silang crowd control, meron silang poke damage, meron silang explosive damage mula sa Masha. Pero pag tinignan mo yung koponan ng Team Falcons, all 5 members are ready to fight. Lalo pat amplified pa sila, hindi lang nung Netherrealm eh. Kahit nga si Ogwen eh, damay mo na eh, may revitalize. Oh, yun lang, okay. Ayan yung creative angle. Okay, na ano natin, pwede nating magamit for TNC. Sakto din, 3 more TZ present onto that kill onto Flap TZ. Oh, saka wala yung dalawa, wala si Pidgeot kasi Ogwen. Ayun. Very clear. Na-reach agad yung mga conditions, kumbaga, Oo. para makakuha sila ng somewhat pang disengage or sabihin natin pang engage dito sa Falcons. Parang ano yan, parang shampoo, very clear. No? Very clear. Ito yung checklist. Wala yung wala yung Paramis, wala yung Hylos. Oh. Pwede nga, clear din yata sa kanila dito. Nailaban na kagad with a shortcut. Kahit isip mamamatay, nakabawi rin si Zaida doon. Mabibit din si Ogwen. At ano, makakatakas mo siya. Flap TZ, Pew as well. Nandito na. Available din yung kanyang Netherrealm. Pero hindi na maiko-commit yun dahil nga naman aatras na si Ogwen. Pagong ay available na. Yeah. Yung checklist, again, ng TNC ay unti-unti nila na-checkan. 2 skirmishes na wala dito yung Paramis. Now, neutral objective for Team Falcons. For sure dito magpapakita si Pew. So for TNC, they could probably just dodge this turtle, look for, a cross-map play. But for Team Falcons, ito ang opportunity nila para lalo pang maramdaman ng TNC yung kalamangan nila sa teamfight. Yeah, and ngayon for Team Falcons, nagkakaroon nga sila ng nakikita natin, pickoffs on their side. And for TNC, katulad nga sinabi mo, pwede naman sila mag-dodge out muna dito sa mangyayaring Ayan na. turtle nga na masasecure freely ng Team Falcons. Ayan na, yung trade sa baba. No, tagumpay ang trade. Buti na lang nabitinan doon sa minion. Pero tama ka, Midnight eh. Yun ata ang inilalaban dito ng TNC. Oo, medyo na 10 bits lang sa may bottom lane. Maganda sana kung napabagsak na lane torrent na yun. And ngayon, makaka-respond ang Team Falcons. This is essentially good for TNC. Yun nga lang, kailangan nilang ibigay kung ano man yung gusto nga kunin dito ng Team Falcons. Pero ang masaya sila kasi nakakapag-farm si Benny, nakakapag-farm si Tri Martizzi, and hindi sila nasi-steamroll ng Team Falcons. Yeah, at hanggat maaari din nakikita natin, nakakakuha pa rin naman somehow ng conditions nga dito ang TNC para hindi tuluyan na malunod nga sa gustong i-achieve na mabilisan dito ng Team Falcons. At kung mabilisan lang din naman ng eksena, may mabilis din naman pang call dito kasi si Yawi. Pero what's happening is somehow sobrang ingat ni Super Marco. Hindi siya basta-basta umabante hanggat walang mga kasamang tumitingin sa mga bush. Grabe galit. Tinan mo, ginamit yung Glorious Pathway. Pero tatawagin na ni Yawi ang tropa. Ito na, naglilipara na ang Phoenix Army at ang Falcons. Kahit hindi sila nakuha ng kill, 2 kagad na napatumba dito ng Team Falcons. Ngayon si Zaida ata magiging next. Bumababad lang sila dito. Grabe yung sub-sub na ginagawa ng Falcons dito. At pwede pang basagin yung Torre sa baba. Okay, Nis. Yung mukha nung team fight na yun, kita lang nila kasi yung Harit tsaka yung Hylos eh. Yeah. Kaso ang problema, nagpakita si Pew. Nandun na pala Nagpakita si Kyle TZ. At yun yung perfect example nga na sinasabi natin. Kahit gaano kaganda yung maging shortcut dito ni Yawi, sang Netherrealm, pwede sila mabaliktad. Dalawa na naman, di ba? Basically, bawal to team fight ngayon. Bawal. For TNC. Kasi alam mo, kung ikaw yung Team Falcons, kapag walang nangyayari sa mapa, let's just say na nakakatulog sila ng Torre, pero nakakaharap ng trade yung TNC, every single item pickup ng Masha nakakatakot eh. Pero with that kind of setup na TNC mismo nag-force ng team fight, and then they lose it, masayang-masaya yung Team Falcons kasi hindi lang sila sa nakakakuha ng objective, tumitigil yung laro ng TNC. At ngayon, yun yung umapabor kasi doon nag-start lalo yung advantage for Team Falcons. Katulad ng pag-start nila dito sa Pagong,
sinisimulan. Medyo lumalapit sila sa Basil. Yawi sa likod. Kung sila nagamit na rin, shortcut ay nabitawan na Netherrealm. Nakapilang sagot! Pero sigal pa rin magtatagumpay doon sa turtle ngayon. Delikado ata dito ang CNC. Ilalaban ba nila? Naku, dalawa kagad na napatumba. Next pa sila si dito. Nagamit yung Shockwave Blast. Pero layo na rin muna ang Falcons. Masayang masaya sila sa nakuha nila. Grabe itong mindset ng TNC ha. Try and try until you die. Okay lang, mag-ano naman eh. Nagra-rise up naman daw eh. Oo, Ang Phoenix. Kaso ang problema kasi kahit sa pag-try nila na pag-try, advantage for Team Falcons kasi idagdag sila sa bilang na dadagdagan yung numbers ng Falcons. To be fair, kung binilang nila ng maayos yung cooldown ng Netherrealm, muntik na eh. Umabot lang yung ulti ni Fuse. Siguro 1 second too late yung shortcut dito ni Yawi. Yawi. If it was 2 to 3 seconds earlier, tapos napatay kagad nila si Fuse, walang Netherrealm Okay na sana eh. yung Team Falcons. Yeah. So yun yung alternative kumbaga na condition. Kung hindi kayo makakuha ng pick-off nang wala si Few, target Few first. Oo. Or force the Netherrealm. Tapos Yeah. accept the loss. Oh. Look for trades. Yeah, and actually, pwede nga nilang gawin yan, di ba? Kaso, for TNC ngayon, medyo nararattle din sila. Medyo nagkakagulo sila dito, Burrito. Okay. Tsaka feeling ko no, yung kulang doon sa range na pokes no nang babasag doon sa Netherrealm or magpo-force ng Netherrealm dito ni Few ang malaki talaga sa kakulangan dito sa TNC. Pero ang kailangan na lang nila antayin dito siguro si Trimar TC. Kasi wait lang, Marco. mga nata. Ito ang Marco. Thunderclap. Kasabi mo Naka-ready lang. ata ang Thunderclap. Hindi nila kita yung Hindi nila kita. Ayan na, binaw na yung Thunderclap. Pero sabi ni Hogan, sige na, i-ready na natin na force yung Netherrealm. Ito yung sinasabi ko. Forced ang Netherrealm, pero ito na si Ayan Yawi. na, pwede na ata magtawag. sila lumaban dito. Tinawag na ang tropa, Super Mac ay nakauwi rin. Few ay mamamatay. Sakto na yung timing. Open ngayon ay lalayo din. Grabe, naging palitan. Lahat ng sinabi ni Midnight, nagkakatotoo. Nagkakatotoo Nangyayari, nga. Midnight. Yan ang checklist. Force the Netherrealm. Ang ganda nung posisyon na tinik Yeah. ni Trimar TZ. Walang nag-check push sa Team Falcons. And honestly, that's a big mistake. Kumbaga dapat kiniklear ng Team Falcons dito yung mga bushes na dinadaanan ni Super Marco. Took 2 Thunderclaps. Maganda ginawa ni Super Marco no, na hindi niya hinit yung Masha para hindi umabot yung pangatlong Thunderclap. Oo. Kaso, anong problema na bigla sila, ginamit nila parehas yung Revitalize, yung Netherrealm. Oops, pero ngayon naglatag ng Curse Pathway ang Few Zaman Force. Ayan na, sa susubin natin dito ng Team Falcons. Atras muna si Yawi, ang baba ng buhay ni Zaida. At malaya ata yung pagong ay Lord Nander para Trimar, dito Trimar, sa Falcons. Pero ito na si Trimar. Si Pio, mag-iipon nila. Alam nila na wala pa Netherrealm. At magra-rundown ata dito ang TNC Pro Team. Ang bababa ng buhay, Ogwen as well, ay kailangan din lumayo. Kyle TC, ibibigay pa Okay. nila dito. Nilaban na lang. Napatay si Kyle. Save a win. Flap TZ. 4 para sa isa. TNC ngayon finally getting the groove. Oh, Team Falcons, you're up against a Masha. Diba? Even though nakakuha sila ng Lord, Yeah. TNC, they now have the capacity to scale this game towards the point na delikadong hindi alam ng Team Falcons kung nasaan si Trimar. Timing is everything. Yung countdown, yun talaga yung isa sa pinaka-importante. Without the Netherrealm, sobrang vulnerable kanina ni Few. Nabigyan doon yung mga members ng Team Falcons. And now, they have an advantage na kahit pa paano makahinga. Pero ngayon, nandyan agad eh. May Lord din na nakuha ang Team Falcons, pero mabilis na matutunaw to ng TNC. Yeah, tsaka magandang benchmark to for TNC kasi ngayon, alam mo na may nagbibilang ng ultimate cooldown ni Few. May nagko-call niyan, may nagtatype dyan sa in-game chat kung kailan lalabas yung ultimate or yung Netherrealm mula doon sa Paramis. So TNC, napakaganda lagi ng mga timing nila. Simula doon sa blunder sa Turtle Pit kanina, hindi na naulit na lalaban sila na may Netherrealm. But this time, they have to force it again. Rinse and repeat, step 1, hanapin si Few, force the Netherrealm, either accept the loss or look for a creative angle na kung saan hindi magsasabay-sabay yung mga utility skills ng Team Falcons. Alam mo, nakakatakot dito. Yung ticking time bomb, nahawak-hawak ng TNC. Again, 3 na item yan, ha? Heptasis na yan, tapos nakamali. Isa na lang kailangan yan. Isa na lang, BOD na lang ata kailangan yan. BOD na lang, bombastic, Thunderclap ang Lalarga aabutin ng na Team yan. Falcons. Magiging motivational slap. Naalala ko tuloy si Kuya Red dun eh. Ayan. Mga motivational slap. Babiyahin na dito, patungo sa tagumpay TNC if ever man. Pero ngayon, para sa Team Falcons, still Yun, split getting a push. turret. Pero sa top lane, tinagkita nga na si Trimar TZ. Split push ang sagot. Alam mo yung malungkot dyan, pre? Walang kaya mag-match. Kasi kapag nagpakita dyan yung Team Falcons, kahit yung badang kaya ng patayin ni Trimar TZ, hindi na rin sapat yung shield, hindi sapat yung crowd control immunity kasi may CC immunity rin naman si Masha kapag natatanggal yung kanyang mga HP bar. And also yung reset nung Thunderclap. Walang pwedeng humarap. Technically yung siguro, yung Lucas,
pero kailangan niya exhaust yung beast form. And even Team Falcons, hindi sila ganun kasigurado na kukomit ba natin lahat sa Masha? Oo. Di ba? Kasi pwede anytime may dumating nga speed from Yawi here. Pero kita mo, di ba? Kahit makita man nila, just to give information na meron nag-split Eh no, push. kailangan kompleto yung Team Falcons. To summarize, dead lane yan. Basically, kung nasan si Tremar TZ, kung nasan yung bahay ng Masha, lahat ng tao sa Team Falcons pupunta lang dyan sa lane na yan para i-clear. Just so ma-protect din nila si Naku, Super yun na, Marco. yun na naman ha, wala nag-check ha. Wala. Nako, importante ito para sa Team Falcons. Okay. Ha? Out. Slow push. Muna si Tremar TZ at grabe tagumpay ang slow push na gagawin nila sa baba. Yeah. Tsaka nakita natin, no, somehow close call yung mga ganon. Kasi pwede sila i-go ng Tremor TZ, but still, importance ng vision nga yung sinasabi natin dito na kailangan punanan ng Team Falcons. At ngayon, vision onto the Lord ang titignan natin. Yeah. Mukhang isasayaw to nila Zyda. Lancy doing a great job doon. Nakikita niyo sila Flap TZ. Malaking question mark to ha. How does Falcons take this team fight? Kasi hindi pwedeng slow Lord lang kasi iso-slow push nung Masha Yung yung top lane. Kapag hindi pa rin nagamit ang Team Falcons, pwedeng ituloy yan ni Tremar TZ. And ang nakakatout kasi rito, nandyan yung Masha sa Lord. May Ayun na yung portal mula kay Yawi. Sa likod ang atake. Okay, bibitawan na nga yung ultimate pero nanakap ng Lord! Kaya lang ang problema yung namatay nakakalitin si Kyle TZ. Lapag ni Super Marco yung kanyang Zaman Force. Mamamatay si Zyda. Dalawang natumba para sa TNC ngayon. Team Falcons sa laban. Tremor, hinahabol nila. Wala na! Benny Cutie sa Sampal likod. na lang natitira sa kanya pero si Benny Cutie ang hahabulin natin. Lancy, binababaran lang ng kanyang mga lanterns. Alam nila na nagtatago lang si Nakita! Tremor dyan. Ay, Natagpuan ni nabutan! Owen. At anong makakatakas ba? Sampal Marco! ng katotohanan. Few ang bibitaw. Grabe. Kamuntikan pa si Marco. Ikan pa. Kamuntikan pa. Tek naman damay pa sa hukay. Damay-damay na to. But still, with TNC, sabihin man natin natanggalan sila ng tatlo. Pero grabe din yung naging chase down nila starting from Yawi dun sa pinakalikod. Again, no, Team Falcons na-realize nila, ito yung problema, hindi pwedeng mabagal tong Lord na to. Nag-commit kagad sila patayin si Zyda. Kaso sa sobrang kunat dito ni Zyda, na-outlive niya yung engage ng Team Falcons and naiwan si Kyle TZ sa likod. Imagine mo, naka-unleash na beast na si Kyle TZ. Napakakunat niyan kapag naka-beast form. Dalawang Thunder Trap lang mula kay Tremar, patay siya. Ibang klase yung damage. Oh, wait lang. Ibang klase din yung sasagot dito ng Team Falcons. Nag-after kami ultimate. Andun yung mga balibag mula dito kay Kyle TZ. Si Benny Cutie magiging target. Hindi na naabutan. Ngayon nandun din yung Fist Crack and Fist Break. balikan Super nila. Marco yung nakadalawa. Benny with the double. Tatlo sa Ito tatlo. na ang pagbawi ng Phoenix Army. Nakatatlo na ang bagyo. Atrasan muna ang Team Falcons. May kasama silang Lord dito at may mga minions pa. Ang tanong ay sasapat ba yung kanilang wave? Pero hindi na rin magmamaasim ang TNC kasi mid and bottom na magiging puntirya nila. Boy, Aabot na. boy pa naman si Pew. Boy pa. And again, no, for TNC, nasa punto na sila ng game. Ito na, itsura ng game nila. Kaya na nilang i-survive yung initial Netherrealm ni Pew. Si Tremar na yung ginagawang alay. Yeah. As long as walang pang-abot dito kay Benny Cutie, dahil naka-flicker din naman yung Granger, technically si Super Marco lang yung pwedeng pumatay kay Benny Cutie. So kahit hindi ganun kataas or hindi ganun kasakit yung damage output ng TNC in comparison to Team Falcons, na-outlast nila yung team fight. Kasi kapag wala ng Zaman Force, yung bala ni Benny at this point, hindi naman na masyado nauubusan eh. Yung Death Sonata, oo, pero yung Rhapsody, at this point, ang taas na nung stacks. Tsaka problema nung na dyan ng Team Falcons dito, human shield, oh. Pero masakit yung human shield na Masha na to, ha? Oo. Mag-BOD, naka-double Legion Sword na sila dito, Burrito Ayan na, Midnight. available na. So ngayon, mas lalo ngayon mamomroblema ng Team Falcons na survive in Netherrealm. What's next? Kasi nalilikuran pa sila. Oh, alam mo si Tremar TZ rito, ang trato ng Team Falcons yan, si Hidan na yan. Basta madikitan ka, parehas kayong mamamatay. Damay na eh. Oh, damay-damay yan. Yeah. And ngayon, yung effect na yon nakikita natin sobrang laki. Kasi kung kanina, on the lead lang lagi yung Team Falcons now. Kahit pa paano'y nakapantay, nakakalabas na sila. Even the lanes right now controlled by TNC. Yeah, 10 seconds. Lord is gonna spawn. Kailangan pang ayusin ng Team Falcons yung kanilang top lane. Okay. Pero naka-preset na to for TNC. Yung chip ay nakapwesto rin. Just in case, no, na mag-5-man dito yung Team Falcons, kayang-kayang dalin ni Yawi dito yung ibang members ng TNC. Covered lahat ng macro area Yeah. for the Phoenix. At yun yung advantage talaga with the Jushin as well. Nakikita natin lahat ng pwedeng i-check, lahat ng pwedeng daraanan ng ilaw, tinitignan talaga nila ngayon. Ayan na. Falcons,
Nirarush yung Lord dito, Yawi, Burrito. yawi. Kung sila gagamitin Sa likod dito, na naman. ang Yawi. Likod ang mag-iipon nila si Saida. Kalisi At ang again. magiging target na gamit ni Netherrealm. Kalisi pa rin doon sa pagong ay Lord Rather. Pero Super Marco ay nakapatay. Saida, delikado ata ang kanyang buhay. Pokes na lang ay Oh my bibitaw. goodness. Trimar easy. Trimar! Nakawala si Trimar. Pero papatay siya dito ni Kyle. Tamang dash lang. Lancy dito ay habol din. Nagamit yung Netherrealm. Ay yung ultimate mula dito kay Ogwen. At makakaligtas ang Falcons. Sobrang dugo nung bakbakan dun, Midnight. Yeah, natutunan ng Team Falcons yung kanilang lesson. Wag niyong hihiwalayan si Kyle TZ. Few stuck to the Lucas for the Netherrealm. So hindi magamit ni Trimar TZ yung kanyang ibang thunderclap para mapatay dito yung Lucas, and that meant Kyle TZ being alive for the retribution timing for the Lord. Pero alam mo, pag tinignan mo yung mapa kanina, ang sarap sana ituloy ng top lane split push. Okay. Di ba kanina parang deja vu, pero certain positions make huge adjustments sa pwede nga na maging conclusion dun sa Yeah. Lord Dance na yan. Ayan o, pagpasok nila, may Netherrealm. So nag-alangan si Trimar TZ. Pagkapasok niya, nandun pa rin yung Netherrealm. Ginamit niya yung Thunderclap, pero patay na yung Lord. And late na rin dito yung entry ng TNC. So Team Falcons, kahit pa paano, may remedy sila doon sa ginagawang onslaught ng TNC. Yeah, it's the in-game adjustment talaga for Team Falcons na somehow hindi nakapagpalugi sa kanila doon. Oo, at ngayon ay diretso na ang Team Falcons dito sa may bandang gitna. Mababasag na ng maigi itong Torres sa middle. Yeah. Mabagal yung Lord dun sa taas. So yun, sa may bandang baba. Trabaho lang. Nandyan na naman si Trimar TZ. Slow pushing on the bottom side. Kita nila lahat. At Team Falcons ngayon, dito na muna sila sa may bandang baba. Lima, alam nila na lima. Nakabang lang Isa. dun si Trimar sa taas. Pag ito na delay Okay. Nako. Tuloy-tuloy, nakabasag ng base cert dito. Ang Team Falcons, but still, Falcons? kailangan nila mag-react. Okay. Okay. React na sila, magre-react na sila dito. At hindi na rin pipilit dito si Trimar. Nako, available na lock item, ladies and gentlemen, Yan para na. kay Trimar TZ. Great Dragon Spear ba yan? Ano ba yan? Tama. Tama. Oh, Yeah. Great Dragon Spear. Yung last item niya dito. And with that, nakita naman natin for Team Falcons, nakapantay man sila onto the third destroy, pero hindi nila mapantayan yung speed na meron si Masha. Oo, napakadaya. Alam mo, ito yung mga heroes na nagbibigay talaga ng macro problem eh. Pinakaunang version yan yung Moskov eh. Tapos ang masakit dito, Masha tapos chip. Kumbaga, kahit anong gawin mo, panalo sa crossman play ang TNC unless mahanapan talaga ng butas dito ng pwesto si Trimar TZ from Team Falcons. Pero so far, maganda yung kanyang coverage sa mapa. Alam niya kapag hindi siya pwede magpakita, nag-stay siya sa mga side bushes. Yeah. Pero to Team Falcons, very decisive na. Okay. Kailangan na nilang Seal. sagutin dito si Trimar. Kaso, yun lang! Yun Nandiyan lang. si Yawi pwede magtawag. Ubusin ata nila yung Thunderclap na stock. Pero Nakaligtas lumaban pa. na ang TNC ng Phoenix Army. Netherrealm! Nagamit na rin Netherrealm. Atras muna si Trimar TZ dito. Ilamang Summer Force. Kaltizio. At anong kakayanin ba ng TNC Pro Team na makipagsabayan? Binabasag nila yung portal. Oh, Pero si Trimar! nagwawala ang Super Backpack as well. At dito ang bagyo with the double. Kasama pa nga ni Trimar with the triple. Wipeout ang ibibitaw ng TNC. Inupos nila dito ang Green Falcons at ngayon si View na lang matitira That's it. para dumepensa. And the ball na nga yata ito para sa TNC Pro Team. That's it! Ang taas ng death timer, si Few na lang ang natitira. At ang TNC Pro Team, pipilitin muna ni Few, pero hindi magpapabigil ang TNC Pro Team. Naubos pa ang mga minions? Wala. Ubus ata ang mga May- minions. Meron pa, may Pwede. catapult pang natitira. And we have a game number 5. Tuloy ang biyahe sa tagumpay ng TNC. Wow! Sinabi ko na kanina, may mga biro na nagkakatotoo. At mga prediction Dapat na naman sa himpapawid ang dalawang ibon, the Rising Phoenix and the Soaring Falcons. Looking at the heroes to pay, anong may expect natin? Well, ang dami kong expectation dito sa Franco ni Yawi. Matagal na wala ang mga suppress heroes sa meta natin dahil sa mga assassins. Hinintay ko rin na makabalik to. MPL ID ginagamit ang Franco. So, yung threat ng Franco with those suppress, hindi pwede basta-basta lang pumasok yung mga diversion, yung mga quad shadows dito ng Falcons. At tingnan natin kung mailalabas nga ba ni Yawi ang Rising Phoenix dito sa laban na to o matutuloy ba ang paglipad ng Soaring Falcons? Punta na tayo sa ating casters. only one will soar higher. Is it going to be TNC or Team Falcons? Lahat ng yan malalaman natin dito sa final game ng ating match number 2. 2-2 score.
it all boils down to the final round. Grabe to, history in the making. Sa day number 1, 2 Game 5 ang ating matutunghayan at labanan sa himpapawid. Hindi pa rin tapos to. Ito nga yung sinasabi nating testament game eh. Imagine mo, for the longest time, ginugusto ng TNC yung playoff spot. And to think that they're able to force a team such as Team Falcons into the last game sa isang laglagan na match sa play-ins. Pilayan ng pakpak eh, no? Na nakikita natin, ayaw nilang bumiyahe talaga ng matagumpay ang isa't isa. Pero ngayon dito, kaninong pakpak ba ang unang matatanggal? Oo, nakakatakot dito. Naka-Franco si Yawi. Pero do take note na, itong Franco ni Yawi, as much as hype as it is, last time na ginamit ito was in the playoffs din. Na Franco, last time na ginamit niya sa playoffs was MPL Season 12 and it was on a loss. So, magandang arc to para kay Yawi kasi nagbabalik siya sa Pilipinas, ipagtatanggol niya yung Franco niya. Oo nga pala, no? And nakita na, alam naman natin si Yawi, gustong-gusto niya talaga yung mga ganyang hero. Yung may mga setup, yung may mga panggulat. And yung gulat na ito, nabanggit nga ni Shandel kanina. Imagine mo yan, mag-aalas 12 na ng madaling araw. May Oo. panggulat pa rin ang TNC at ang Falcons. Pipikit ka na lang sana. Pagdilat mo, hoy Franco, bigla last pick for TNC. And all in all nga, ito yung pangpawi na Oy, oy, performance. oy! O Gwen, Buhay pa si Ogun dito, ha? Pero Nako. andito rin si Flap and Few to the rescue. Pero wala nang hindi na magkakaroon ng skirmish pa kasi Yeah. Bagong ang pupuntahan nila. Alam mo, Athena, Burits, hindi lang hindi lang gulat sa hindi lang sa gulat habang pag pumipikit ka, may kasamang kilig. Kasi yung zone na ginagawa dito ng TNC, parang sure hit eh. Oo nga. Sure may tatamaan ng hook kasi kapag inangat, alam mo na kasunod niyan. Diba? And with that, nakikita natin yung nilalatag na plataforma. Plataforma, oo. Wow. Kasi gusto pa rin tuparin ito ng TNC nga. Oo. At Ayan ngayon, pagtupad na naman. O, Gwen na naman ang pagdidискitahan. Oh my Grabe. gosh. Hindi nakagalaw dito si Owen. Nanigaski din, pre. Nanigaski? Nanigaski din. Yan ang plataforma ng TNC, Nanigaski. Oh. Kapag umangat, wala nang galawan kasi ang kasunod niyan, hook at kagat. Nilalagyan ng Chan lahat ng dulo ng pangalan. O, Gwen Chan. Ay, Nanigaski. Diba? At ngayon para sa TNC Pro Team, more on somewhat yung comfortability papasok siyempre dito para kay Yawi. By the way, ito po yung all-time hero stats ng isang Franco. Oo, naalala ko dati, ang nag-aangat niyan, 3 tao. Si Ogwen, si Rene J, at si Yawi. Yawi. Oo, si Yawi. Nako, aabangan natin. May mga may mga pasilip na ng mga hook. Actually, nagamit ni Yawi yung flicker niya doon sa naging attempt dito Oo. kay Super Makmak. Pero ang ginagawa na ni Ogun dito kahit pa paano, hinahanap niya talaga kung saan may posibilidad na pumunta dito si Yawi. Kaso siya rin yung hinahanap, oh. Uy, Ogwen. Wait lang si Sai. Wow! Tinamaan na naman ang Iron Hawk and the Bloody Hunt. Wow! Patay siya dito sa kamay ni Benny Cutie ngayon si Super Mac para naman ako ng kill. Napag-isaman Force, hindi niya masasakit makamit ang lesyon. May 3 Marquise Laptis na yung rin. mahabol din. Natapakan ba itong Cyclone Eye? Nilalayo nila dito yung mga miyembro ng CNC na gustong lapitan si Kyle. Grabe. Action pa rin kung action. Alam mo, sobrang daya din ng lineup ng TNC. Ang daming pang-enable ng hook mula kay Yawi. Kahit yung bangga ni Zaida, even yung ultimate ng CC kapag kayo ay natali, tapos magkaibang direksyon kayo ng pupuntahan, medyo masarap i-hook yun eh. Stack Kung up ikaw kayo, si eh, Yawi, no? stack up, tumalon talaga eh. Tsaka dagdag mo pa dito si Lancy. Diba, sinabi natin, hold, meron pang mga balibag serye na mga nagaganap na. Dami. Oo nga pala. Grabe. Pero for Team Falcons, away na somehow, paano nga ba naiiwasan yung ganito? Siyempre, hindi na yung iwasan yung hook. Yung Oo. ganong instance na lang. Feeling ko talaga dodgeballs eh. Kumbaga, Dodgeballs? similar to sa ginagawa ng TNC kanina nung Game 4 dodgeballs. Yun ang laro ngayon ng Falcons. Hindi sa iiwasan mo yung kabuuan Oo. ng TNC, pero iiwasan mo yung mga plays na kung saan Grabe yun, lamang ang TNC. So kunwari, nag-objective dito ang TNC sa may baba, doon ka sa taas. Oo. Kaya ngayon, tutok muna tayo ulit dito sa Turtle na kung saan namumotensyon. Laptizi onto the front line. Hinahawakan na ng Kaltizi yung pagong. Okay, 5,000 yung buhay ng Pagong. Ogwen, ginamit na rin kahit isip kanyang shadow kill. Malayo na naman kukuha dito yung Pagong. Pero mamatay din si Ogwen. Ang nagbaba ng buhay ni Jim Martinez. Hahabol na ba siya? Hindi. Pero nakaabang yung hook ni Yawi if in case nahahabol pa dito si Kyle. At ang Falcons ay namatayan lang ng isa. Grabe yung damage. Imagine mo si Ogwen napatay ng Baksha at ng CC. Wala pa si Benny Cutie. I mean, may tulong ng konti si Lancy, pero even though hindi umabot si Zaida with the retribution sa Turtle, nakuha ni Kaltizi yun, si Zaida, sabi niya, sige, si Ogwen na lang re-retrain ko. Diba? And actually, yun yung maganda na lang din na nagiging trade-off para sa TNC. At ngayon, si Kaltizi pa. Naku. Ayan na, dalawa. Nagsalo dito para kay Kyle.
doon sa kanyang shadow kill. Hindi mamamatay ang dalawa dahil sobrang kunat yan. Pero matras lang eh. Parang nag-exhibit yung ano eh, no? Nag-exhibit lang si Trima at Zaida. Kyle, testingin mo gano'n ako magkakunat. Ano ba, umagana pa. Pero ngayon, diversion, paangat lang dito kay Flap TZ. Medyo aalalay siya din, syempre, dito kay Super Marco. Oo, ibibigay na nila yung isang lane dito kay Kyle TC. Total, 5 minuto na rin. And isa to talaga sa mga naging habit ngayon ng mga junglers natin. At yung XP, sasama na kung kanino man niya gusto sumama. At ang napili dito ni Flap TC ay Super Makmak para nga maalalayan. At ngayon, for TNC Pro Team still, medyo bumababa yung threat Kasi nga, katulad sinabi ni Midnight, it's all about the dodging here para sa Team Falcons. Hindi iwasin sila as a whole, pero yung ganong klase ng mga lalamang nga yung TNC. Oo, doon ka sa kabila. Kumaga, trading ang macro game na nilalaro ngayon ng Team Falcons. And hinihintay lang nila yung timing or yung power spike nung Harith. And ngayon, patapos na yung Feather of Heaven, I believe. Just a bit, no? Grabe naman. Sobrang init ng ulo ng Falcons. Talagang desidido no? Kinunsilaan na. Baka nga naman may mag-react. Kasi wala nga naman silang idea kung nasaan. Ngayon meron na kasi nasa may bandang ibaba. Diversion. At marami diversion play gagamitin. Abutan ba nila dito itong si Lancy? Pero si Kyle TC nakaabang pa. Mabibait ba? Hindi na nila Pababarin ilalaban. sila. Yawi nakaabang din. Okay. Pero nakakakaba yung mga ganun Yung gig, una, conceal play, pagbasag tore, biglang diversion, habol pababa. Oh, tsaka hindi lang yung ano yung alam mo yung kada gagawa sila ng play, kakabahan ka talaga kasi last game to eh. Tama naman din. Oh, ito yung literal last game. Hindi, Ayan na. hindi ito yung ayaan nyo ng RG na last game. Ito literal last game to para sa kanila. Do or die for Falcons and even TNC. Katulad nga sinabi ni Yawi, Hoy! puro tulang ng do! Tinamaan ng Iron Hook and Bloody Hand. Si Super Makmak pa. Nice target para sa TNC Pro Team. May naman yung Shadow Wheel na gamit din. Dalawa ata mamamatay. 3 more TC as well. Oy! As Lancy ay tutumba. Flap. Yawi! Hindi matapos ang pagpapaulan ng Iron Hook ni Yawi. Tinamaan pa si Pew. Grabe! Si Yawi laging nakakahanap ng paraan. He finds the way. Kahit hindi siya naka-chow. Yawi is the answer ko kanina. Ano sagot? Back siya ngayon. Yawi na. Grabe yung hook na yon. Dalawang magkasunod na hook na tumama doon sa mga crucial na hero, crucial na tao. At yun na nga napakabilis na para sa TNC na tunawin kung sino man ang makakagat. Grabe to. Ay, yung mga ganong crucial play from TNC, ito yung mga yung mga diba? tempo shifter. And ang malala dyan, buo na yung Winter Crown. So available na yung Bloody Hunt Winter Crown combo kay Yawi. Undisrupted crowd control mula doon sa Franco. Pero syempre, hindi pa rin naman surefire win yan for TNC kasi for the side of Team Falcons, tumataba pa rin naman si Super Marco. They still have that Hayabusa to deal with Benny Cutie. Pero sa series na to, kita natin, napakaganda lagi ng pwestuhan ni Benny. Even if may bait, even if kaya nilang hanapin dito yung 1-1, ang tanong kasi dito, hindi kung kung makakalaban pa ba yung TNC o hindi. Kasi so far, protektado ni Benny dito si Yawi. And with that, Baliktad. nakakita tayo. Pwede rin naman. Oo, Vice versa. Importante, they've got their backs din naman talaga sa isa't isa. Parang din DD yun. Racing. Oo. Diba? They always Tama. got their back. Pero Tama. ngayon, balik tayo sa TNC. We see some flashy moves talaga. Sobrang flashy na napapawaw pati yung audience. Pero for Falcons, lamang sila sa number at gold. O yan, alam ni Kyle TC na lamang siya pero mahapdi na yung damage niya, yes, pero hindi niya rin ipipilit basta-basta kasi alam niya na may threat at na Bloody Hunt mula kay Yawi. At naka-Winter Crown na to. Ayan na, tumama na naman yung Iron Hook at ngayon naibalibag. Flap TC ay papasok din. Bloody Hunt! Kyle TC normal hits lang. Ang ibibitaw niya ngayon na pati Lumipad nakakagat si Owen. Nakalipad. And si Zaida ang magiging next na target na ilista na kagad ng Team Falcons. At si Flap TC ay tutumba sa kamay ni Benny. Yung mga quality ng kills na nakukuha dito ng TNC ay nagpapaganda sa kanilang buhay. Even though mataas na yung gold dito. Oy, di pa tapos. Oo. Grabe si Yawi, pumipredict pa. Dugong palaban, Oo pre. nga eh. Pasugod lang lagi. Si Maymay nagising, napakante. Napadugong palaban, pre. Napadugong palaban eh. Sanay sa digmaan. Dugong palaban. Diba? Lahat ng pwedeng ilaban, nilalaban na din dito ng Team Falcons. And as we've mentioned nga,
hindi lang basta flashy, quality kills for Oo. TNC. May pili din talaga dito ang TNC, no? Actually, kung titingnan mo, may choice na nga sila na hindi na mamili, eh. Kapag tinamaan ng Ironhood, Bloody Hunt, kahit si Flap TC pa yan, kahit si Ogun pa yan, Oo nga. kaya nila patumbahin, eh, no? Yan yung mga typical shot call na, pre, kahit sino. Kahit sino na Kahit yan. sino. Pero kaya ako nasabing quality kills, kahit pa ang laki na nung hawak na gold lead dito ng Team Falcons, na-clear na kasi ng TNC dito yung una nila condition, which was to get the Winter Crown na Franco. Aha. Ang next na pinakamalaki na ng power spike dito, once na lumabas na yung Wind of Nature kay Benny Cutie. Yeah, and kanina nakita nga natin nung TOT nagpapasiklab dito ang bagyo. And now, going back, dito tayo sa unang Lord. Malamang isasayaw lang din muna to ng Team Falcons, keeping their sights. Kaso kailangan silipin yung mga bush na to, ha? Ay, minamadali, ah. Again, si Yawi Chan, may may Winter Crown na. Oh. Makita? Sino kaya magiging target niya? Nagamit din Tsunami, Slam. And kahit di si malayo makukuha yung Lord na yon. Lapagin Zaman Force. Si Benny Q masyado malayo. Shadow Kill nagamit ng ating dito kahit TC ngayon. Si Few, Mahabol. tamang bitaw lang ng dispersion rotation ng kadalawa. Oh, Benny! Si Tito ay nakabitaw na rin. And si Benny Q mata magiging next target nila. At sa kanya naman Hinahabol ng ni Benny Kyle. TC. At mahabol nga nila. Few ay makakakuha ng Diversion. kill. Sabi diversion play, asan din dadalhin. At ang kubunan ng TNC ay unti-unti tumutumba. 4 na ang namatay. Nakahanap ng paraan ang Team Falcons. Dinaan sa may crewan, dinaan sa pendutan. Hindi tumama yung hook flicker mula kay Yawi. And after that, hinabol kaagad na si Zaida after banggain yung Baxia Shield Unity. Hindi siya nakalapit doon sa Lord. And dahil dikit-dikit yung TNC, ang sakit nung damage output na tanggap nila mula dito kay Few with the Duality Procs. And then, yung Winter Crown. Yeah. Mula kay Flap TZ, sinolo niya yung crossbow of tanks. And with that, even the star factor dito na hindi nila mahawakan nga si Kaltizi, how do you catch a Hayabusa with this kind of mechanics? Kaltizi yan. Yeah. Hirap niyan, ha. Tsaka ramdam na rin natin yung hirap para sa TNC. Right after lang nung isang malupit na clash na ipinanalo dito ng Falcons. Ano silang gagawin, ha? Kasabi pa lang natin, ngayon, keeping their sights here sa Aray! pinakabato. Isa pa lang yun, ha? Sakit. Hindi na natutuwa si Trimmer. Dispersion and rotation pa lang, pre. Kailangan niya na ng Athena Shield. Diba? At ngayon, para... Bigyan mo na. Bigyan mo na kaya. Bigyan mo na. Wait lang, nagkakaspa ko. Pero para sa Team Falcons, hindi nila kailangan ng mga shield game kasi kailangan sila yung bantayan ng TNC still having that 6K gold lead midnight. Kaya nga yung 6K gold lead na to, alam mo, parang technically kaya ilaban sana ng TNC. Kaso may random na duality biglang na nararamdaman dito yung TNC. Yung bilog na nilalabas Vacuum, nung Louie, kailangan nilang ingatan kasi tama ka, vacuum, sip-sip malala. Oo. Hindi lang yung TNC pero yung chances nila manalo dito sa game na to. Wait lang, ha? Okay, may plano ata sila dito. Lumabas dun sa... Naalala ko tawag dyan, Yawi Bush, eh. Oh, yeah, ang dami niya, may Yeah. Blacklist Bush May din. Blacklist Bush, May may- Albert Bush. Oo. Wait lang, ha? Nakikita ba ni Lancy? Sila ay nakita! At namatay na kakakasya nung ilagamit dito ni TNC. Ngayon, atrasan ng TNC Bro Team. 30 seconds para doon sa Lord. Lapag yung Zaman Force. And wala nang pakialam ang Team Falcons dito. Kunin na natin lahat ng mga resources na nasa paligid. Yeah. Very smart move yun. Ang masaya dyan for Team Falcons is medyo cleared yung condition nila to Ayan na get the naman. next Lord pero di pa sila sa post. Kung sila gamit. Okay, diretso ata sila dito sa Torre sa may bandang itaas. Open! At na yung Tsunami Slam, Flicker as well na gamit. Atras muna dito ang Phoenix Army. And this time ay yung Lord ay pabuhay na rin. Sabi nila, tara, third kaya tayo. Side na dito ay humahabol. Nagamit yung 30 Puissance. And si Kyle teasing ngayon, available na rin ang Blades of Heptasis. Aagawin pa yung Purple Buff. Yeah. Maganda yung ginawa ng Team Falcons doon na force out nila yung flicker mula kay Yaoi. Walang threat onto the Hayabusa. So this is likely gonna be a free Lord for Team Falcons unless may drive-by na mangyari which is Malabo. very, very hard. Manapakalabo niyan. And Team Falcons, again, with this Lord, they will have the chance to crack the base of TNC. So dito sa paparating na laban na to, if hindi madepensahan ng TNC yung kanilang base sa labas ng kanilang base, baka makakita tayo ng inside the base diversion play mula kay Few. Malamang sa malamang. Pero as you've mentioned nga, layer by layer, pinipili sila dito ng Team Falcons and it's up to them
na mag-shield up muli. Dagdagan yung mga walls na yan to defend. Yeah, mayroon na naman Sa labas, sa Grabe, labas. isipin mo sobrang sakto. Yung maliit na bush na yan, 5 silang nakatambay Kaya doon. nga eh. Tinalo pa ang jeep na shaman. Oo, yung jeep nga, shaman pre, papagpagin mo pa yun eh. Sabi ni Pew, usog ka. Kasya pa to. Kasya dyan, kasya dyan. Kalahati na yung nakalagay. Oh, Pag mali ka ng pwesto kasi may nakadungaw na ulo eh. Oh, yun nga. pare-pareho lang yun ang bayad. Pero ngayon, ito yung gusto nilang pagbayarin, yung TNC. In-extend nyo yung laban. This is the final game. Do or die. May Lord sa taas. Oy! O yun na, nauna na ata. Okay, Uy, nagamit yung nag-winter winter crown. Bait lang pala yun. Pero Lord lang ata magiging target dito ng TNC Pro Team. Papansinin ba nila? Pop yung immortality din ni Ogen. Pasok si Kyle TC. Atras din uli. At hahayaan na nilang mapatay yung Lord na yon. Pero may next round pa. Round number 2. Andito yung minion. Pero hindi na rin go ang Falcons at hahayaan na nilang ma-depensa dito ng TNC. Kala ko magsha-shadow in eh. Delikado yung Delix eh. shadow ni Kyle TC ron. Medyo ano lang no, unfortunate for Benny Cutie. Wala siya ron nung nag-Winter Crown. Si Fluff TC. Could have been the stacking mechanism for the crossbow tanks. Pero again, lumalaki lang yung problema nila by the minute. Lalo pat hawak ng Team Falcons dito yung Luoyi. In terms of macro, lamang na lamang dito yung Team Falcons kasi hindi lang sa cross-map play yung meron sila, pero yung surprise teamfight factor na yung pwede kang baliktarin. Naakala mo naglo-lord pero teamfight ang habol ng Team Falcons. Yeah, hawak nila yung ganong part kasi nga with the Sluy pick para kay Few. And against all odds nga kanina, sobrang worry din nila kasi bilang yung flicker, may flicker na si Yawi rin. Ay, oo nga pala, no? Medyo threat yan. Ayan na yung labas, ha? Sa labas nag-diversion play! At makikita tayo ni Steve Marchini. Sabi na, sige, si Yawi na lang kagad ang puruhan natin. Ngayon, ay magpupuruhan nga talagang literal ang TNC Pro Team. Dalawa kagad ang napatumba. Pioy boy pa rin. Papasok rin si Lancy dito. Dalawa ang makukuha ni Kyle TC. Meron pa silang mga minions. Dalawa Ready na ata lang. sila Dubai ba? 2 left to defend for their base. Kakayanin ba to ng TNC Pro Team dahil nandito na sila Kyle TC? Oh my gosh! Namatay si Benny Cutie at si Trimar na lang ang natitira. Pipilitin niyang pigilan ang paglipad ng Falcons pero hindi magpapapigil at sila mag-advance sa next round. Soaring higher than ever. Team Falcons will still survive. Our